R. Silent Channel. Kabanata 981 hanggang 970. Tumango si Tang Wulan, naiintindihan ko. Parang may 9 na layer ng partition sa malalim na tubig, at ang tubig mula sa itaas na layer ay ibobomba palayo. Bagamat ang partition ay kulang ng isang layer, ang bigat ng rear partition ay mababawasan. Bawasan ito ng kaunti, at ang oras ng pagbagsak ay magiging mas maikli. Oo, iyon ang katotohanan. Kaya, sa ilalim ng sitwasyon ng pagtiyak ng kaligtasan, mas maaga ang kasunod na pagbagsak ng sail, mas mabuti para sa iyo. Bibigyan ka nito ng mas maraming oras sa hinaharap. Kasabay nito, mas maaga itong sumisipsip ng enerhiya sa selyo. Mapapabilis din ito ang iyong lakas, na magbibigay daan sa iyo na mas mahusay na makontrol ang malakas na enerhiya. Mas mabilis din ang iyong ebolusyon. Naiintindihan ko. Tumango si Tang Wulan. Pagkatapos na ang aking kaluluwa core ay condensed, ako ay magsisimulang atakihin ang ika-10 selyo. Matigas na sabi ni Tang Wulan. Masiglang tumango si Old Tang, eksakto. May nag-aalalang tingin sa mukha ni Tang Wulan, masikip ang oras, apurahan ang gawain. After more than 10 years lang ako. At sa kanyang mga balikat, dinadala rin niya ang pasanin ng muling pagbuhay sa Shrek Academy. Sa anumang kaso, walang oras ang maaaring sayangin. Sinabi ni Old Tang, ang sinabi mo lang ay ang mga panganib na haharapin mo sa hinaharap. Mayroon ka bang mga problema sa iyong paglilinang? Tumaas ang iyong antas ng paglilinang, at ang aking memorya ay naibalik. Maaari kitang ituro. Sinabi ni Tang Wulan, ang mas malaking problema na kinakaharap ko ngayon ay ang 9 na anyo ng Golden Dragon na pinapraktisan ko ay ipinasamula kay Master, at ang kanyang matandang lalaki ay nahulog sa labanan kung saan binomba ang Shrek Academy. Ang 9 na anyo ng Golden Dragon. Hindi ko natutunan ang kakayahan ng huling 3 uri na may kaugnayan sa domain. Mayroon akong mga core ng dragon, at pakiramdam ko ay maaari kong linangin ang mga gintong sibat, at mas kapaki-pakinabang ang mga ito, at mas kapaki-pakinabang ang aking sibat, ngunit mas kapaki-pakinabang ang mga ginto. Nagagamit ko lang ito sa sarili niyang lakas at bilis, walang partikular na mahusay na marksmanship ang Tang Sect, na nakakahiya. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, bahagyang ngumiti si Old Tang at sinabing, hindi ito malaking problema. Tungkol sa Golden Dragon 9 Pose, sa katunayan, sapat na ang 6 na praktisyong natutunan mo sa harapan, ngunit hindi posible ang kakayahang may kaugnayan sa field sa likod. Upang matuto, ngunit upang maunawaan. Ito ay dapat na isa sa mga dahilan kung bakit ang nakaraang Red Dragon Daoluo ay hindi direktang nagturo sa iyo ng domain na iyon, hindi lamang dapat ikaw ang direktang nagtuturo sa domain na iyon, sa antas mo lang. Tanging ang paglikha lamang ang pinakaangkop para sa iyo bago pa man kita tawagin, hindi mo ba naisip na ito ay napakalinaw na ang kombinasyon ng kapangyarihan ng dugo at kaluluwang militar? Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at tila may nahuli siyang malabo. Marahil, darating din ang pagkakataong ito kapag nakabuo na siya ng kaluluwang ubod. Kung tungkol sa pagmamarka. Bahagyang ngumiti si Old Tang, naghanda ako para dito. Ang set ng marksmanship na ito ay nilikha ng isang Diyos at tama lang para sa iyo. Ang pagiging mamarkahan na nilikha ng mga Diyos. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikinang ng maliwanag. Bueno, kailangan mong mag-aral ng matyaga at magsanay ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ang unang estilo ngayon, gaya ng itinuro ng libo-libong tao. Gaya ng sinabi niya, ikanaway ni Old Tang ang kanyang kanang kamay, at biglang may gintong liwanag at anino sa kanyang kamay, at ang gintong dragon ni Tang Wulan ang mga baril ay eksaktong pareho. Itinuro ang sibat sa kanyang kamay, isang liwanag ang sumabog na parang kidlat. Libo-libong gintong ilaw ang namumulaklak sa hangin, at naramdaman ni Tang Wulan na hindi mabilang na sibat ang tumusok sa kanyang katawan, at maging ang kanyang kaluluwa ay nabasag sa layunin ng sibat na iyon. Nang gusto na niyang sumigaw sa sakit, biglang hamina ang sibat. Nakita na lamang niya na isang malaking gintong sibat ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Libo-libong gintong liwanag ang ganap na lumiit sa sinag ng liwanag na iyon. Ang langit ay tila natagos sa sandaling ito, pagmamarka, ito ay tinatawag na pagmamarka. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang magising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, nalaman niyang basang-basa ang kanyang damit sa buong katawan, ngunit nakaramdam siya ng nakakapreskong at tumutulong na pakiramdam. Muling nakatulog ng mahimbing si Old Tang, at nang partikular na siyang nagising, sinabi lang niya na kapag talagang nasanay na si Tang Wulan ng spear technique na itinuro ni Chen Fu, madyay gising siya. Sa oras na ito, ang isip ni Tang Wulan ay puno ng mga baril. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang magagamit pa rin ang baril sa ganitong paraan. Ang baril ay ang hari ng 100 sundalo. Ito ang sinabi sa kanya ni Old Tang. Kung gusto mong magsanay ng marksmanship, kailangan mong maglakad papunta sa hari. Isang buong araw si Tang Wulan sa nakakaenganyong putok ng baril. Hanggang sa kinabukasan ay tumunog ang alarma at ng oras na para sa digmaang mecha, siya ay nagising. Napakabilis ng oras.
Sa Dragon Core, hindi siya kumain ng kahit ano buong araw at gabi, at hindi siya nakaramdam ng gutom. Ipasok ang Stardow capsule at kumonekta sa battle net. Ang liwanag ay kumislap at muling lumitaw sa Western Conference Stadium. Ngunit sa oras na ito, naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong isip ay pipi, at walang iba kundi ang layunin ng baril. Dumating sa kabilang panig ng stadium, ang Mecha Theater. Panahon na para sa laro, mangyaring piliin ang uri ng mecha, suntukan, long range. Suntukan. Pinili ni Tang Wulan ang hindi malay, at pagkatapos lamang niyang gawin ang pagpili ay napagtanto niya na mali ang napili niya. Pakipili ang armas na ginamit ng suntukan mecha. Muling tumunog ang electronic tone, at isang hanay ng mga opsyon para sa mga armas ang lumitaw sa likuran nila. Mayroong higit sa 100 uri ng mga armas. 18 armas ang magagamit. Ito ay talagang naiiba mula noong sinubukan nila ito. Pagdating sa yugto ng kompetisyon, ang mga armas ba ay talagang opsyonal. Nagulat si Tang Wulan at pinili ang sibat ng halos walang pag-aalinlangan. Nakasubsob siya sa layunin ng baril. Bagamat iba ang kontrol ng mecha sa aktwal na paggamit, ang tunay na kontrol ng mecha ay ituring ang mecha bilang kanyang sariling katawan. Ang ilaw ay kumislap, at ang 12 metrong taas na suntukan mech ay lumitaw sa arena ng kompetisyon, at si Tang Wulan ay nakaupo din sa loob ng mech. Isang napakalaking baril na may haba na 15 metro ang lumitaw sa mga kamay ng mecha na may malaking kapangyarihan. Sa tapat niya, ang kanyang kalaban ay isang long-range mecha, ang Soul Guidance Cannon. Walang nagbago. Masasabi bang testing stage na, feeling ba ng mga opisyal, sobrang dahado ang mecha? Iyon ang dahilan kung bakit idinagdag ang iba't ibang mga pagpipilian sa armas. Sa pagkakataong ito ay nahulog ako sa unang labanan sa mecha dito. Suntukan kumpara sa long range. 3, 2, 1, magsimula. Ang electronic sound intelligence ay palaging napakasimple at prangka. Boom, boom, boom. Agad na inatake ng long-range mecha sa kabilang panig si Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay sa 3 bula, 3 soul-guided shell sa hugis ng tapos na produkto, at dumiretso sa Tang Wulan para takpan ito. Kinokontrol ni Tang Wulan ang mecha at hinawakan ang sibat. Sa isang iglap, walang katapusang spear intent ang lumitaw sa harap niya. Nanginginig ang mahabang sibat sa kamay ng mecha, at parang kidlat ang putok ng 3 putok. Nang walang puwang para sa apoy, 3 mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ang sumabog, ngunit ang mecha mismo ay nanatiling hindi gumagalaw. Hindi ito ang spear technique na itinuro ni Chenfo, ngunit ang sariling kontrol ni Tang Wulan sa mecha, o ang kanyang orihinal na purong kombinasyon ng bilis at kapangyarihan. Ngunit nang mabitawan ng baril, nagsimulang magbago ang pakiramdam. Ang hari ng 100 kawal, ang paraan ng hari. Boom, 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 boom. Muling dumating ang 5 shell. Ang sibat ay pinindot ng 5 beses upang lutisin ang pag-atake ng kalaban, ngunit ang mecha ni Tang Wulan ay nanatili sa lugar. Parang paparating na talaga. Sa aktwal na labanan, bagamat ito lamang ang pinakamadaling paraan upang mabutas ang sibat, sa tuwing matusok ang sibat, tila nararamdaman ni Tang Wulan na ang tilapon ng sibat ay parang 100 ng hari. Sa pagitan ng mga kislap ng liwanag, ang halo ay umikot at umalingaw sa hangin. Kakaiba rin ang long-range mecha sa tapat. Sa pangkalahatan, kapag nahaharap sa long-range melee, susubukan nilang isara ang distansya sa unang pagkakataon, habang sinusubukan ng long-range na pataasin ang distansya. Imposible para kay Tang Wulan na kontrolin ang mecha ng suntukan upang mapanatili ang mga pangmatagalang pag-atake ng walang galaw sa parehong lugar. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap niya, at ginawa iyon ni Tang Wulan. Ang malayong mecha sa tapat ay nalilito. Maaari lamang itong patuloy na umiikot sa paligid ng mech ni Tang Wulan, at nagpapaputok ng tuloy-tuloy na pambobomba. Kung ihahambing mo ang pagkonsumo ng enerhiya, ang long-range na mecha ay tiyak na hindi mag-aalala tungkol dito. Kung patuloy kang magbobomba ng ganito, dapat ang close combat mecha ang hindi makahawak. Kung matusok ng malaking baril ang shell, magugulat din ito at uubusin ng enerhiya. Ang mga long-range mecha ay may mahinang defensive power, at ang kanilang bilis ay mas mahina kaysa sa mga mecha ng suntukan, ngunit ang kabuuang reserba ng enerhiya ay mas malaki kaysa sa mga mecha ng suntukan. Ang ganitong uri ng pagkonsumo ang higit na kailangang makita ng remote mecha. Sa oras na ito, iniisip lang ng kalaban ni Tang Wulan, paano siya nakatagpo ng kakaibang bulaklak, narito ba ito para mamatay? O paano? Ngunit iba na naman ang pakiramdam ni Tang Wulan. Sa kanyang pakiramdam, ang mga shell na patuloy na bumabamba sa kanya ay sinusubukan ng mga baril para sa kanya. Sa bawat saksak ng putok ay tila tatak sa kanyang isipan ang pinagdaanan. Ilang saglit lang, daan-daang baril na ang nasaksak, at daan-daang bakas na rin ang nanatili sa kanyang kamalayan. Nakakamangha ang pakiramdam na ito. Batasan, bawiin, butas muli. Ang hari ng 100 kawal, ang paraan ng hari.
Ang enerhiya ng magkabilang panig ay patuloy na bumababa, at ang mga mecha ng malapit na labanan ay binomba ng mga long-range na mecha nang hindi umiiwas, kahit na hinaranggan sila ng mga armas, ang pagkonsumo ay magiging mas mabilis. Ang mecha energy ni Tang Wulan ay pumasok sa isang mapanganib na yugto pagkatapos ng 10 minuto. Ang ilaw sa internal control room ay naging pula, nagpapaalala sa kanya. Gayunpaman, kontrolado pa rin ni Tang Wulan ang mecha para i-shoot ang sibat sa bawat pagkakataon. Itinuro ng libo-libong tao na ang lahat ng mga baril ay parang isa, at ito ang kakanyahan ng istilong ito. Sinabi ni Old Tang kay Tang Wulan na kung gusto niyang magsanay ng ganitong estilo, kailangan niyang bumaril ng libo-libong beses sa aktwal na labanan. Libo-libong mga shot sa aktwal na labanan. Napakalaking halaga nito. Ngunit si Tang Wulan ay hindi kailanman nasaroon ng loob. Ang labanan sa harap mo ay ang pinakamahusay na kasanayan. Did-idi. Tumunog ang alarma, at wala pang 1/10 ang enerhiya. Naging mas marahas din ang putok ng baril sa kabaligtaran, tila kinukwenta ng detalyado ang kabuuang dami ng enerhiya sa kanyang karaniwang mecha. Ang suntuka na mecha ni Tang Wulan sa wakas ay gumalaw, ang kanyang katawan ay biglang sumugod palabas, at ang tulak sa kanyang likuran ay kumikinang ng maliwanag. Kahit na ang enerhiya ay umabot na sa huling sandali, kinokontrol pa rin niya ang suntukan mecha at nagmamadaling lumabas. Siyempre, kailangan niyang manalo. Pagkatapos lamang niyang manalo ay magkakaroon ng mga kasunod na laban at mas maraming tao ang hahayaan siyang magsanay ng baril. May bakas ng paghamak sa mga sulok ng Mecha Division sa Remote Mecha, naalala mo ba ang counterattack sa huli? Paano ito magiging posible? Naka-on din ang propulsion device, biglang bumilis, at mabilis na lumayo sa gilid. Kahit na ang bilis ng mecha ay mas mabilis, ito ay hindi gaanong mas mabilis. Sa kasong ito, kung gusto mong maabutin siya sa isang pagsabog, ito ay isang pantasya lamang. Ang lalong nagpagulo sa long-range mecha na ito ay hindi huminto ang mahabang sibat sa mecha ng kalaban, at mabilis itong tumusok at tumusok sa hangin. Ngunit ang karaniwang mecha ay biglang lumiwanag, kumikinang na may gininto ang ilaw. Soul Power Injection. Bilang karagdagan sa enerhiya na ibinibigay ng Soul Guide na baterya, ang mecha ay maaari ding iturok ng enerhiya ng Soul Master upang lumaban. Nang makitang naabot na ni Tang Wulan ang puntong ito, ang long-range mecha man ay hindi nagulat at natuwa. Habang lumalayo, nagpatuloy siya sa pag-atake ng hindi nagmamadali. Sayang ang pera, bawat long-range mecha division ay may matatag na puso at sapat na pasensya. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng mali. Dahil nalaman niyang biglang bumagal ang kontrol niya sa mecha, at isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na ang isang napakalaking mecha ay hindi maibsan ang kanyang panloob na takot. Ang invisible pressure ay nasa hangin. At sa sandaling ito, nakita niya na sa mga kamay ng mecha na humahabol sa kanya, ang malaking sibat ay tila tumusok ng daan-daang sibat ng sabay-sabay, at ang harap na dulo ng sibat ay bahagyang kumikislap na may gintong liwanag. Mabilis na lumapit ang dalawang mecha. Malinaw na gustong kontrolin ng Remote Mecha Master ang kanyang mecha para bumilis muli, ngunit tila may kung anong pumipigil sa kanya nang hindi nakikita, para lang mapabagal ang kanyang mga galaw. Ang lugar ng kompetisyon na ito ay ginagamit para sa mga labanan ng Soul Master. Ito ay medyo malaki, ngunit para sa mga mecha na may taas na higit sa 10 metro, ang isang biglaang pagbilis ay sapat na upang ailapit ang distansya. Anong nangyari? Nagulat ang long-range mecha division, ngunit ang anino ng baril na may gintong liwanag ay ganap na natakpan ang kanyang mecha. One release. Huli na iyon. Ang lahat ay lampas sa paghatol. Nang bombahin ang kanyang mecha at pinalabas siya ng field, hindi niya naintindihan kung paano siya natalo. Tumingin si Tang Wulan sa mecha sa kanyang harapan na naging sira, tumingin sa sibat sa kanyang mecha, ang paraan ng hari, ang puso ng hari. Ibinubulong niya ang 8 salitang ito sa kanyang puso, at biglang, isang bakas ng pag-unawa ang bumangon sa kanyang puso. Ang pasulong na pagmamadali ngayon ay hindi para talagang isara ang distansya, ngunit upang palabesan ang layunin ng sibat sa kanyang puso. Halatang hindi mataas ang cultivation base ng kalaban. Sa ilalim ng kanyang spear intent, nabigla ang kanyang isip, kahit na naharang ito ng organic armor, hindi nito mapigilan ang pagkabigla. Sa sitwasyong ito na inilapit ni Tang Wulan ang distansya at nalutas ito sa isang putok. Siyempre, hindi ito maaaring ituring bilang isang punto ng view, kahit na isang balahibo. Ngunit sa maikling yugtong ito, sa ilalim ng patnubay ni Old Tang, nahawakan na ni Tang Wulan ang gilid ng isang sibat. Bagaman ito ay ilang paunang damdamin lamang, sapat na ito upang gawing mas mataas na antas ang kanyang pag-unawa sa sibat. Hari, kontrolin ang mundo. Mayaman sa lahat ng bagay. Ang hari, ang tinutukoy ng 1,000 asawa, ang kanyang puso ay parang bato. Kung gusto mong gamitin ang sibat ng hari, kailangan mo munang magkaroon ng puso ng hari. Ang puso ng hari ay ang paniniwala sa tagumpay at ang pagtitiyaga sa baril. Mula sa Star Battle. Pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang Golden Dragon Spear sa unang pagkakataon at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Napagpasyahan niya na simula ngayon, hindi na aalis ang sibat sa kanyang kamay.
Kapag tunay mo itong nararamdaman, lalapit dito, at kumapit dito, maaari kang tunay na maging isa dito. Gutom na ako, kain na tayo. Nang si Tang Wulan ay pumasok sa kantin na may hawak na gintong dragon spear, ang mga tao ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Gayunpaman, wala pang tuntunin sa Blood God Legion na hindi ka maaaring magdala ng mga armas kapag kumain ka. Pagkatapos ng lahat, sa ilang mga mapanganib na sitwasyon, ang labanan laban sa mga abyssal na nilalang ay magsisimula anumang oras, at lahat ay armado. Bumili lang ng pagkain si Tang Wulan, syempre ito ang pinakamagandang bintana. Napakaraming merito na niya ngayon dahil hindi siya na-promote sa mga ranggo. Hindi mo maaaring tretuhin ang iyong sarili ng masama. Hawakan ang baril sa kaliwang kamay at kumain sa kanang kamay. Hehe, kuya, ano bang kinikilig ka? Umupo si Jiang Wuyo sa tabi ni Tang Wulan, tumingin sa Golden Dragon Spear na hawak niya, at hindi maiwasang magtanong ng may pagtataka. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, wala lang, nagsasanay ako ng marksmanship kamakailan, may hawak na baril, come on ang pakiramdam ko. Kaunti lang ang kinakain mo. Hindi napigilan ni Jiang Wuyo ang paglunok ng laway habang nakatingin sa napakasarap na pagkain sa plato sa harap ni Tang Wulan. Napansin lamang ni Tang Wulan sa oras na ito na ang ranggo ng militar sa balikat ni Jiang Wuyo ay na-promote bilang koronel. Tila mas mabilis na promosyon ang naidudulot ng Abyss Tide sa mga taong may kakayahan. Congratulations! Nandito na ang koronel. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Jiang Wuyo, bakit hindi ka nagbago? Karaniwan, batay sa iyong pagganap sa araw na iyon, ito ay dapat na kapitan. Dapat kong batiin ka, lahat kayo ay nasa kampo ng Diyos ng Dugo, at wala akong anino mula sa kampo ng Diyos ng Dugo. Ako ang aking ama ay nagsabi na ang aking espiritu ng martial arts ay nangingibabaw, ngunit pagkatapos na maabot ang ikasyam na singsing, ito ay hindi totoo ang dugo, sa palagay ko, ito ay hindi tunay na dugo. Tulad ko dahil dito. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, ikaw ay isang Tyrannosaurus martial soul. Ganito pa rin ang tingin mo sa Blood God Camp. Sinabi ni Jiang Wuyo, nakarinig ako ng mga chismis na sinasabing ang martial arts ay dapat magkaroon ng background ng limit daw luo upang maging karapat-dapat na makapasok sa Blood God Camp. Obvious naman na kaya mo. Kaya isa ka ng hindi kawani. Ikaw na. Alam mo, sa ating hukbo, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nagsusumikap para makakuha ng ganoong lugar sa loob ng ilang araw lang. Nandito ka na talaga. Sa loob lang ng ilang araw ay napupuot ka. Mangyaring kumain ng numero 1. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Wuyo, hindi sapat ang isang serving. Hindi yun ang kaso. Kung hindi mo talaga siya gusto, ang karakter ni Tang Wulan, paano niya pakikitunguhan ang mga bisita ng basta-basta? Tumawa si Jiang Wuyo, okay, 1 for 1. Nag-usap ang dalawa habang kumakain. Natural, pinag-usapan ko ang Star Battle. Net Federation Challenge. Tapos na ang unang round. Dalangin ko ngayon na hindi kita makaharap sa knockout round bago makapasok sa top 32. Seryosong sabi ni Jiang Wuyo. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, sa tingin mo ba gusto kitang makilala? Sinabi ni Jiang Wuyo, sa iyong lakas, hindi dapat maging malaking problema ang makapasok sa top 32. Gayunpaman, palaging may swerte sa ganitong uri ng kompetisyon. Tingnan natin ang swerte. Gayunpaman, tila lubos mong pinahahalagahan ito. Habang nagsasalita, itinuro niya ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan. Maganda ang impresyon niya sa mukhang astig na sibat na ito, ngunit dahil alam niyang hindi maaaring hawakan ang bagay na ito, maaari na lang niyang layuan ito. Sinulyapan din ni Tang Wulan ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay, tinitingnan ang gininto ang loob at ang malaking talim ng sibat, hindi mapigilan ng kanyang puso na mapuno ng pagmamalaki. Things gone. Dapat maunawaan ng isang tao ang tunay na kahulugan nito. Kung hindi, ikinalulungkot ko na ang hawakan na ito ay tila isang artifact na kasama ko. Oo, sa puso ni Tang Wulan, ang Golden Dragon Spear ay isang artifact. Kung wala ito, paano niya mapapabilis ang core ng dragon? Medyo naiinggit na tinitingnan ng Golden Dragon Spear, sinabi ni Jiang Wuyo, dapat ay malapit ka nang makapasok sa ika-60 antas, tama. Kailangan mo ba ng bagong espiritu? Dito, kailangan nating pumunta sa Spiritual Pagoda sa Fire Basin, at ang Spiritual Pagoda na organisasyon ay magbibigay sa atin ng dugo. Ang mga espiritu na ibinigay ng God Legion ay napakataas ng kalidad. Umiling si Tang Wulan, hindi ko kailangan ito, mayroon akong bagay na bagay. Siyempre meron siya, Kira Tulips is inside his seed of nature. Nararamdaman niya ang hininga ng Kilo Tulip at ang mga halamang kaluluwang hayop na nilinang sa loob ng 100,000 taon anumang oras. Masasabing sila ang tunay na pamana ni Tang Wulan. Ang kulay abong hangin ay umihip sa buong lupa, at ang tumawid ay isang depresyon. Ang buong mundo ay tila kulay abo, condensed mula sa hindi mabilang na mga abo. Ang kulay abong mundo ay hindi makikita sa isang sulyap, walang bituin, walang araw, walang katapusang kulay abo. Sa layo ng gray, may mas malalim na gray. Kung may buhay na katawan ang darating dito, ang tanging mararamdaman ay ang kawalan ng pag-asa dito.
Ang walang katapusang kawalan ng pag-asa ay kumakalat sa malayo, walang hangganan. At sa sandaling ito, sa desperado na mundong ito, may isang taong mabagal na naglalakad. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang malaking itim na balabal, at isang patong ng itim na daloy ng hangin ang lumabas sa kanyang katawan, na nagtataboy sa kulay abo sa labas. Kung ang lahat sa paligid niya ay desperado, kung gayon ang hininga na nagmumula sa kanya ay nakamamatay na katahimikan. Ang katahimikan at kawalan ng pag-asa ay hindi nagkakasalungatan o nagkakasalungatan. Bakit pumunta dito? Isang mahinang boses ang biglang nagmula sa lahat ng direksyon. Ang buong kulay abong mundo ay naging pangit, na parabang ito ay naging isang malaking kulay abong puyo ng tubig. Sa wakas ay tumigil ang itim na figure, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, at sa ilalim ng itim na balabal, dalawang lilang sinag ng liwanag ang bumungad, iyon ang tingin sa kanyang mga mata. Panginoon ng kalaliman, hindi ba't ang pangunguna mo ang nagpahintulot sa akin na pumunta rito? Anong gusto mo? Diretsyong tanong ng mahinang boses sa kanya. Ang aming layunin, mula sa simula hanggang sa wakas, ay iisang layunin sa iba't ibang landas. Ang gusto mo ay ang patuloy na paglunok, hayaan ang kalaliman na sumibol, at maging ang iyong espesyal na kaharian ng Diyos. Ngunit ang gusto ko ay walang katapusang mga kaluluwa, na mamatay. Maging isang Diyos at maging isang kaharian ng kamatayan. Kaya't ang gusto natin ay palaging pareho. Ang pagbaluktot sa paligid ay biglang tumigil, at ang kulay abong desperado na mundo ay bumalik sa orihinal nitong estado. Sa di kalayuan, isang gray na figure ang dahan-daang naglakad patungo sa itim na figure. Ang itim na figure ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo, inihayag ang kanyang puting baba, at isang arko ang iginuhit sa sulok ng kanyang bibig, at siya ay nakangiti. Satisfying tumawa. Alam niyang nakaantig na sa isang ito ang prangka niyang mga salita. At saka, ang plano niya, walang makakapigil. Ang pagkawasak ay simula pa lamang. Ang katawa-tawa ay iniisip lamang ng mga hanggal na iyon na puot ang paglakas loob nilang ipagsapalaran ng mundo upang sirain, ngunit hindi nila alam na ang gusto nila ay gamitin ang kontinente ng Dauluo bilang sakripisyo upang makamit ang kanilang sariling kataas-taasang kaharian. Malalaman kaya ng mga Finch ang kanilang mga ambisyon. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi mga langgam kung tutuusin. Noong pinili kong maging pinuno ng Holy Spirit Church, mayroon na akong malayo ngunit dakilang layunin. Ngunit sa panahong ito, ito ang pinakamagandang panahon. Ang dalawang figure ay unti-unting lumalapit, at ang lahat ng bagay sa kanilang paligid ay muling nagdilim, ngunit sa kulay abo, mayroong dagdag na dampi ng itim. Kawalan ng pag-asa, kamatayan, pagkawasak. Sa isang kislap ng liwanag at anino, muling pumasok si Tang Wulan sa Star Battle. Net. Sa itaas ng kanyang ulo, dalawang palaso, isang ginto at isang pilak, lahat ay paitaas. Lumitaw ang Silver Arrow pagkatapos niyang manalo sa unang mech battle. Walang alinlangan na kinakatawan nito ang kanyang mga kwalifikasyon para sa kabilang panig ng laro. Ang pangalawang laro ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Maganda ang high-tech na BattleNet na ito. Kahit libu-libong tao ang nakikilahok, maaari itong makumplito sa pinakamaikling panahon. Kung ikukumpara sa aktwal na laro, ito ay talagang maginhawa din. Sobra. Ang mahinang liwanag ay kumikislap, si Tang Wulan ay nagpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha, itinupi ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at niyakap ang gintong dragon na sibat sa kanyang dibdib. Oo, ang baril ay hindi umaalis sa iyong kamay. Sa hawakan ng sibat, nagniningning ang gintong liwanag. Ngunit ito ay mas maliit kaysa sa karaniwan. Hawak lang ang sibat sa loob ng 2 araw, bahagyang nagbago ang pananaw ni Tang Wulan sa Golden Dragon Spear. Hindi bababasa, natuklasan niya na ang gintong sibat ng dragon ay maaaring magbago sa laki ayon sa kanyang sariling mga iniisip. Sa oras na ito, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay 2 talampakan lamang ang haba, na may pinipigilang liwanag, at hindi ganoon kadaling makaakit ng atensyon. Mukha lang itong maliit at katangi-tangi at medyo cute. Magsisimula na ang ikalawang laro. Hindi ko alam kung anong klaseng kalaban ang makakaharap ko ngayon. Hindi inaasahan ni Tang Wulan ang kanyang swerte ngayon. Kamakailan lamang, naiintindihan ko ang layunin ng baril at nililinang ang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa halip, inaasahan niyang mas malakas ang kanyang kalaban. Ang isang malakas na kalaban lamang ang mas makakapagpasigla sa kanyang potensyal. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan at humakbang papunta sa playing field. Sa oras na ito, sa harap niya, isang grupo ng mga figure ang naging liwanag at nagsimulang lumahok sa labanan. Ang mga maaaring pumunta dito ngayon ay may gininto ang pataas na mga palaso sa kanilang mga ulo. Matapos maalis sa unang round, kalahati sa kanila ay dapat na natapos ang kanilang laro. Ngayon, isa pang kalahati ng mga tao ang aalisin sa batayan na ito. Oras na para sa laro. Xiao Tang, handang simulan ang laro. Lumiwanag ang liwanag at anino at muling pumasok sa playing field. Hawak pa rin ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear, at sabay na tumingin sa kabilang panig. Ang kalaban ay balingkinitan at balingkinitan. Tila ito ay isang babae, na ang pangalan sa kanyang ulo ay nakakubli. Wala nang ibang makikita, at may maskarang itatago ito. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro.
Tang Wulan. Isang boses na puno ng hinanakit ang nagmula sa kabilang panig. Napatulala si Tang Wulan, pamilyar talaga ang boses. Hindi pwede. Masyadong masama ang swerteng ito. Hindi ko alam kung ang swerte ko ba laban sa langit o ang swerte niya. Oo, hindi ba ang boses na iyon ay eksaktong galing kay Long Yuzo? Matagal bago magsimula ang unang round, binyantaan siya ni Long Yuzo, sinabing hindi siya papayagang manalo laban sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, ang dalawang tao ay direktang nagkita sa ikalawang round. Paanong hindi ito masasabing isang dramatikong sitwasyon? Walang alinlangan, nakilala ni Long Yuzo ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan. Hindi nagtagal, sabay silang nag-almusal. Ito, hindi nagkaimik si Tang Wulan. Huwag mong isipin na talagang matatalo mo ako. Gawin natin. Ang boses ni Long Yuzo ay naging malamig mula sa sama ng loob. Kasabay nito ay naging malamig, at ang temperatura sa yugto ng kompetisyon. Hindi napigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng kawalan. Maaari siyang magkaroon ng mataas na fighting spirit sa harap ng sinumang kalaban. Gayunpaman, kaharap ang nasa harapan niya, wala talaga siyang willingness na lumaban. Malaki pa rin ang pasasalamat niya kay Long Yuzo. Mula nang pumasok sa Blood God Legion, si Long Yuzo ay nagbigay sa kanya ng maraming tulong. Masasabing kung wala ang tulong ni Long Yuzo, tiyak na hindi siya makakasama sa Legion ng ganoon kabilis. Kung hindi lang siya ang nagdala sa kanya sa aktwal na labanan, hindi magiging madali para sa kanya na magkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang lakas at sumali sa Blood God Camp. Kaya naman, nagpapasalamat si Tang Wulan kay Long Yuzo. Gayunpaman, ang kompetisyon na ito ay nauugnay sa kanyang misyon at kung maaari siyang maging karapat-dapat na magpahinga upang makita ang kanyang kasintahan. Hindi siya matatalo. Si Tang Wulan ay hindi kailanman kumilos kasama si Long Yuzo dati, ngunit alam niya na ang kanyang pangmatagalang kakayahan sa pag-atake ay napakalakas, lalo na ang kontrol ng mga sandata na ginagabayan ng kaluluwa, at ang oras ay napakahusay. Ngunit ang tiyak na martial arts at cultivation base ay hindi malinaw. Ngunit sa oras na ito, pagkatapos ng 5 bilog ng spirit ring na tumaas sa ilalim ng mga paa ni Long Yuzo, naunawaan na ni Tang Wulan na siya ay isang elemental spirit master. One ay, yellow. Lumitaw ang mga ice cone sa kanyang katawan, at mukha na siyang malaking ice hedgehog ngayon. Sa ilalim ng takip ni Bingsua, hindi makita ni Tang Wulan kung aling spirit ring ang kumikinang sa kanyang katawan. Ngunit mula sa ilalim ng kanyang mga paa, ang lupa ay mabilis na nagyayelo, at malalaking patak ng asol na yelo ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang temperatura ng tulad ng isang malaking platform ng kompetisyon ay mabilis na bumababa. Ito ay, patlang, maiintindihan kaya ng 5-ring Soul King ang kaharian. OMG! Anong mga halimaw ang mga ito sa Legion? Hindi nakakagulat na maaari siyang ma-promote bilang tenyente koronel sa murang edad. Oo naman, walang swerte, lakas lang. Bagamat hindi binalak ni Tang Wulan na ilabas ang tubig, kailangan muna niyang gumawa ng ilang galaw. Naturally, nakikita niya na ang kakayahan ni Long Yuzo sa domain na ito ay magtatagal upang palabasin, kaya bigyan lang siya ng oras. Ha! Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tang Wulan, dahil nagulat siya nang makitang wala siyang pakialam sa field na pinakawalan ni Long Yuzo. Walang intensyon na huminto sa larangang ito. Ilang sandali lang at umabot na sa buong laro ang coverage. 1/3 ng venue. Alam mo, 500 meters ang diameter ng competition venue na ito. Kahit na para sa mecha combat, napakalawak ng mga ito. Ang sariling marahas na kaharian ng Golden Dragon ni Tang Wulan, ngayon ang saklaw ng pagpapalaya ay 100 metro na lamang ang diametro, 100 metro ang lapad at 500 metro ang lapad ay hindi 5 beses ng konsepto. Ang saklaw ng domain ni Long Yuzo ay higit na nalampasan ang Golden Dragon Furry domain ni Tang Wulan. Ang mas malakas pa ay ang kanyang domain ay may mga superimposed effect. Kung mas malaki ang field, ang temperatura sa buong espasyo sa katapusan ng buwan ay tila may reverse effect, iyon ay, ang mababang temperatura pagkatapos ay pabalik-balik na nagpo-promote ng field regeneration. Ano ang sitwasyong ito? Masasabi bang kaya niyang ikalat ang lugar na ito sa buong venue? Ito ay masyadong nakakatakot, tama ba? Nagulat si Tang Wulan sa parehong oras, ngunit hindi pa rin siya kumikibo. Gusto lang niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ni Long Yuzo. Ang temperatura ay patuloy na bumababa, at ang mga makakapal na ice cone sa paligid ng katawan ni Long Yuzo ay ganap na natatakpan ang kanyang katawan mula sa kanyang paningin. Sa harap ni Tang Wulan, tumutulong na ito sa yelo. Habang humihinga, may tubig atomized sa harap ko at nakakalat sa ice powder, which is at least minus 50 degrees. Pagkatapos ng lahat, nabigo ang domain ni Long Yuzo na masakop ang buong field. Nang ang domain ay pinalawak upang masakop ang halos kalahati ng oras, ang mga ice cone sa paligid ng kanyang katawan sa wakas ay lumipad palabas. Nang lumipad na ang mga yelong ito, lumipad sila sa lahat ng direksyon. Ang mga ice cone ay lumipad sa bukid, hindi masyadong mabilis, ngunit sila ay tumataas ang kanilang volume sa isang kamanghamanghang bilis. Sa simula, lahat sila ay mga ice cone na wala pang isang talampakan ng lapad, ngunit nang dumating sila sa loob ng 50 metro mula sa katawan ni Tang Wulan, ang haba ay higit sa 1 metro ang diametro.
Ang dulo sa harap ay matalim at ang likod na si Duan ay makapal at mabigat. Si Bingzuo ay kumuha ng matalim na sipol at dumiretso sa Tangwulan. Iniangat ang Golden Dragon Spear, nanginginig ang pulso ni Tangwulan, isang maliit na gininto ang liwanag ang kumislap, at isang ice cone ay nabasag na sa hangin, ngunit ang basag na pulbos ng yelo ay hindi kumalat, na malinaw na naramdaman ni Tangwulan ang kanyang katawan. Malamig. Sa kanyang pisikal na fitness at ang kapangyarihan ng chi at dugo, siya ay makaramdam ng lamig sa kanyang katawan. Ito ay naiisip kung gaano kababa ang nabuong temperatura pagkatapos sumabog ang kono ng yelo. Isa o dalawa, ang lahat ng mga ice cone ay tila may mga mata sa hangin, lahat ay lumilipad sa direksyon ni Tangwulan. Kapag sumabog ang ice powder, natural na hindi nito mapipinsala si Tangwulan, ngunit nalaman ni Tangwulan na habang patuloy na bumababa ang temperatura sa paligid, nagsimulang mabuo ang malalaking bahagi ng yelo sa lupa. Sa di kalayuan, tumigil na si Long Yuzo sa pagkalat, ngunit nagsimula itong kumalat muli, kumalat patungo sa kanya. Pwede bang ganito? Kaya ba niyang mag-introspect at umunlad sa larangang ito? Alam ni Tangwulan na hindi na siya makapaghintay, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay lampas sa kanyang kaalaman. Si Long Yuzo ay nanirahan sa walang katapusang kabundukan mula noong siya ay bata pa. Alam ng Diyos na may kakaiba sa kanya na hindi niya maintindihan. Sa isang kislap ng figure, tinapik ni Tangwulan ang kanyang mga daliri sa paa at nagmamadaling lumabas sa direksyon ni Long Yuzo. Ang lupa ay mad-ulash, ngunit hindi ito mahirap para kay Tangwulan. Ang mga piraso ng kaliskis na hugis diamante ay tumubo sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang mga kaliskis ay tumayo at tumusok ng gusto sa ibabaw ng yelo, na nagpapahintulot sa kanya na ganap na ibigay ang kanyang lakas at lumipat patungo kay Long Yuzo na sumugod sa direksyon. Malamig na bumantong hininga si Long Yuzo, at sa bahagyang paggalaw sa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay gumalaw at bumilis ng ganoon, isang iglap lang ng kanyang katawan ay 100 metro ang layo. Ayos din ba ito? Talagang nagulat si Tangwulan sa pagkakataong ito, kakaiba ang field ni Long Yuzo, maaari pa rin itong gamitin sa ganitong paraan. Walang alinlangan na ang kanyang modelo ng aplikasyon sa larangan ay ganap na dahil sa kanyang sariling mga katangian, na maaaring inilarawan bilang mapanlikha. Ngunit kapag na-set up na ang field, kailangan niyang aminin na ang lakas ng kasalukuyang Long Yuzo ay talagang napakalakas. Sa ganitong bilis lang, hindi niya mahabol. Itinaas ni Long Yuzo ang kanyang kamay, at muling lumipad palabas ang maliliit na ice cone. Noong lumipad ang mga ice cone, bata pa sila, ngunit lalaki sila. Tulad ng mga cannonball, lumipad sila patungo kay Tangwulan na may mga mata. Gaano man kalaki ang ice cone, syempre hindi ganoon kadaling saktan si Tangwulan, na parang tansong balat at bakal, ngunit ang problema ay ang mga ice cone na ito ay matagumpay na naharang ang kanyang bilis. Hinarap siya ni Bing bilang isang hadlang, ngunit ang Long Yuzo ay isang pagtaas sa acceleration. Ang pagkonsumo ng kaharian ng Long Yuzo ay hindi maliit, ngunit ang maliit na ice cone na ito ay wala. Sa ganitong pagkonsumo, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang talo. Mapait na ngumiti si Tangwulan, huwag kang magbiro. Malamig na sinabi ni Long Yuzo, kung sino man ang nakipaglaro sa iyo, matatalo mo ako kung may kakayahan ka. Hindi ako maawa. Natahimik si Tangwulan saglit, at hindi alam kung sino ang nagpapakita ng awa. Paano ito gagawin? Syempre may paraan. Kung gayon hindi ako malugod. Walang magawang sabi ni Tangwulan. Ngumuso si Long Yuzo, gusto kong makita, paano ka mapurol. Huminto muna si Tangwulan, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Sa katunayan, ang pinakamadaling paraan ay ang bitawan ng battle armor. Sa kakayahang lumipad ng battle armor, hindi na mapipigilan ng lupang ito ang kanyang bilis, at kasabay nito ay makakahabol ito kay Long Yuzo. Bilis. Gayunpaman, ang mga tao ay ang 1-character battle armor master, at inilabas din niya ang sarili niyang 2-character battle armor. Hindi ba bullying ito? Kaya, siya ay may kanya-kanyang paraan. Matapos huminga ng malalim, ang gininto ang dragon na sibat ni Tangwulan ay dahan-daang tumusok palabas, hindi sa direksyon ni Long Yuzo, ngunit sa hangin. Binuksan ni Long Yuzo ang distansya mula sa Tangwulan sa oras na ito, at si Tangwulan ay nasa gitna ng venue. Sa pagtingin sa putok na kanyang sinaksak sa isang direksyon, si Long Yuzo ay natigilan din. Anong ginagawa ng lalaking ito? Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon, dahil nabigla siya nang makita na sa pagbaril ni Tangwulan, isang layer ng makakapal na kaliskis ang lumitaw sa kanyang katawan, na siyang gininto ang katawan ng dragon ni Tangwulan. Ang scaly Long Yuzo ay pinakawalan ni Tangwulan, ngunit sa shot na ito, lumiwanag ang buong katawan ni Tangwulan, at biglang nagbago ang kanyang ugali. Tila siya pa rin, ngunit ang kanyang momentum ay kaagad. Ang mga bundok ay matuwid, puno ng matayog na damdamin. Tila medyo pinisil ang lamig ng hangin. Isang putok ang natusok, at ang sibat na ilaw ay marahas na kumislap. 7 metro ang haba nito, at malakas at walang kapantay na pagbabago-bago ng dugo ang umagos palabas. Hindi lamang iyon, sa ilalim ni Tangwulan, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga bilog ng halo, at ang 4 na gininto ang kulay sa kanyang katawan ng spirit ring ay nagsimulang kuminang sa symphony kasama ang 5 wand spirit ring.
Kasabay ng isang pagbaril, 12-dosenang asul na pilak na damo ay bumaril din sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay na parang sibat, na agad na sumasakop sa isang malaking lugar. At kung saan dumaan ang mga asul na pilak na damo, ang yelo sa lupa ay nagsimulang maglaho ng tahimik. Ang higit na nagpabago sa kulay ni Long Yuzo ay ang malinaw niyang nakikita na ang ice blue ay lumitaw sa mga asul na pilak na damo, at ang mga ice blue na ito ay nagmamadali patungo sa katawan ni Tang Wulan, papalapit sa kanyang katawan. Nang wala pang 5 metro ang layo niya, unti-unti itong nag-transform sa isang maputlang gintong halo at naghalo sa kanyang katawan. Ano ito? Malabo niyang alam na ang wa ni Tang Wulan ay dapat isang uri ng halaman, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Sa sandaling ito, nang makitang magagamit niya talaga ang paraang ito para sirain ang sarili niyang domain, talagang naguluhan siya. Kaagad pagkatapos, muling tumusok si Tang Wulan, ang sibat na ilaw ng unang putok ay kumikislap pa rin sa hangin, at ang sibat na liwanag ng pangalawang putok ay kumislap na ng marahas sa hangin, mas maliwanag at mas malayo kaysa sa unang putok. Sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, dahan-daang tumusok ang mga baging. Ang mga baging na ito ay hindi regular, ngunit sa tuwing sila ay tumutusok, ang lugar sa lupa ay mawawala ng isang punto. Nagsimulang kumilos si Tang Wulan. Humakbang siya pasulong. Sa pagkakataong ito, ang Golden Dragon Spear sa kanyang harapan ay biglang nanginig at agad na naging 12-dosenang spear lights. Para sa isang oras, hindi mabilang na mga gintong sibat na ilaw ang kumikislap sa hangin, nagpapadala ng isang serye ng malakas. Ang lamig ay nawala isang hakbang palapit, si Tang Wulan ay humakbang pasulong ng 9 na hakbang na magkakasunod, sa isang pagkakataon, sa gitna ng larangan ng kompetisyon, at sa isang pagkakataon, 1,000 espiritu. At ang higit na ikinagulat ni Long Yuzo ay sa tuwing sasaksakin siya ni Tang Wulan, tumataas ng 1 punto ang kanyang aura, at ang liwanag ng kanyang kaliskis ay magiging mas maliwanag. With that tyrannical aura, oppressing her, she didn't even have the idea of attacking him. Noon pa man ay alam na niya na si Tang Wulan ay napakalakas, ngunit sila ay palaging magkakaibigan, kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman kapag kaharap si Tang Wulan. Sa oras na ito, hindi siya inatake ni Tang Wulan, ngunit naramdaman niya ang sakit na dinanas ni Jiang Wuyu ng kasing lalim. Ang ganitong uri ng presyon sa momentum ay mas nakakatakot kaysa sa direktang pag-atake, at walang paraan upang maiwasan ito. Naramdaman lang ni Long Yuzo na ang kanyang pag-iisip ay nawala, at ang kanyang mga katangian ng yelo na pinagpala ng domain ay patuloy na humihina. Hindi man lang tumingin si Tang Wulan sa direksyon ni Long Yuzo, patuloy lang siya sa pagsaksak pagkatapos ng pagbaril, patuloy na pinapakawalan ng kanyang pinakamalakas na pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu. Siya ay ganap na isinama sa gun intent na itinuro ni Chen Fu. Ang diwa ng martial arts ay pinakawalan, ang kapangyarihan ng bloodline ay inilabas, at sa ilalim ng patuloy na pagpapasigla ng baril sa kanyang dibdib, ang dalawa ay patuloy na sinusubukan ang iba't ibang mga permutation at kombinasyon. Ang mga kakayahan ng espiritu ay nakapaloob lahat at hindi pinakawalan, tanging ang sibat na liwanag ng sibat na iyon ang pinakawalan, at ang sibat ang pinaka nakakasilaw na liwanag. Maraming sibat na ilaw ang magkakaugnay na sunod-sunod, kaya patuloy na tumataas ang kanyang aura. Masaya at tumutulo. Kapag nasa kampo ng militar, pagkatapos ng lahat, hindi niya mailabas ang kanyang layunin ng baril ng walang prinsipyo, ngunit sa oras na ito, kaya niya. Sa virtual playing field na ito, ganap niyang inilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman sa mga araw na ito. Malayo pa ito sa itinuro ng tunay na Chen Fu, ngunit unti-unti na siyang nakahanap ng pahiwatig ng gun intent na pagmamayari niya. Nag-ensayo ako sa Golden Dragon Spear araw-araw at natulog ng magkasama. Ang sibat ay hindi umalis sa aking kamay, at sa wakas ay nagsimulang gumawa ng ilang mga epekto. Sa ganitong estado ng spear intent, ang Golden Dragon Spear ay nanginginig at bahagyang nag-buzz. Tulad ng pinakamahusay na pandikit, sinimulan ni Tang Wulan na isama ang iba't ibang kakayahan ng kanyang martial soul at bloodline power. Nang isaksak niya ang kanyang ikalibong sibat, malinaw na nakita ni Long Yuzo na ang ibabaw ng asul na pilak na Emperor Vine na tinusok din ng Simmel Ate na mahabang sibat ay lumabas na ng manipis na patong ng ginto na parang kaliskis. Tila ang bawat isa sa kanila ay sibat ni Tang Wulan, at bawat isa ay natatakpan ng isang gintong katawan ng dragon. Superimpose. Ito ang superposisyon ng chi at kapangyarihan ng dugo at kapangyarihan ng kaluluwa. At ito ay isang bagay na matagal nang hindi napansin ni Tang Wulan. Bago siya gisingin ni Old Tang, hindi niya kailanman naisip ang kaugnayan sa pagitan ng soul power at chi at blood power. Sa sandaling ito, naiintindihan niya na siya ay mali. Hindi siya kambal na kaluluwa ng militar, ngunit isang asul na pilak na damong martial soul. Ang kanyang kapangyarihan ng sigla ay dapat na orihinal na gamitin upang tulungan ang martial soul sa labanan. Sa mahabang panahon, dahil masyadong malakas ang bloodline ng Golden Dragon King para magamit ng mag-isa, nakalimutan na niya ito. Alalahanin na noong lumahok siya sa kompetisyon sa Xingluo Continent, ginamit ng Fox King na si Sumo ang kanyang dugo para palakasin ang kanyang martial arts. Pero hindi ko pa ito nagawa dati. Kaya lang, ang martial soul ay banayad na apektado ng bloodline. May kumikislap sa langit, pero hindi pa niya nagagamit kung gaano ito katanga. Sa katunayan, hindi pa nabuo ni Tang Wulan ang landas na ito.
Bilang karagdagan sa lakas ng mismong bloodline, may isa pang dahilan, dahil apektado siya ng aura ng bloodline, at hindi malay na iniisip na mayroong dalawang uri ng aura. Imposibleng lumitaw ng magkasama. Tinatrato ang kapangyarihan ng kanyang bloodline bilang isang kambal na martial soul. Hanggang sa oras na ito na biglang naunawaan ng udyok ni Old Tang na ang kanyang bloodline power ay hindi isang martial soul. Bago makapagpalit ang dalawa sa kanilang kalooban. Sa katunayan, ang tunay na pinakamalakas na sarili ay hindi ang lumipat, ngunit ang pagsamahin ang dalawa. Sa sandaling ito, sa mga piercing shot pagkatapos ng shot, ang kapangyarihan ng kanyang martial soul at bloodline sa wakas ay nagsimulang umunlad sa direksyon ng fusion. Ang core ng dragon sa kanyang dibdib ay dahan-daang lumubog, at habang tinatakpan ng gintong liwanag ang kanyang buong katawan, unti-unti itong bumubuhos mula sa spirit power vortex sa kanyang dantian mula sa lahat ng direksyon, at ang stimulating spirit power vortex ay nabahiran din ng isang layer ng ginto. Ang hitsura ng kristal sa loob ay naging mas malinaw at mas malinaw. Biglang bumaril si Tang Wulan, at ang daan-daang spear light sa paligid niya ay biglang nagsanib, at lahat ng gintong asul na pilak na Emperor Vines ay biglang bumangon. Para sa isang oras, ang mga baril ay puspusan. Ang kaharian ng Long Yuzo ay biglang nabasag, naging hindi mabilang na mga ambon ng yelo at bumangon. Ngunit hanggat papasok ka sa pangunahing lugar ng Tang Wulan, ito ay agad na magwawakas. Ito ang epekto ng pagtanggal ng mga elemento ng Blue-Silver-Golden Light Array. Sa banayad na pagbabagong anyo, bagamat ang kakayahan ng espiritong ito ay hindi direktang ginamit, ngunit sa proseso ng kapangyarihan ng espiritu at kapangyarihan ng linya ng dugo na patuloy na kumikislap ngayon, ang bahagi ng mga kakayahan na ito ay pinakawalan. Napakalakas. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumikislap sa hangin, si Tang Wulan ay sumulong ng mabangis, ang gintong sibat ng dragon ay tumawid, at ang lahat ng asul na pilak na Emperor Vines ay tumawid. Isang blockbuster ng gininto ang liwanag ang lumabas. Tumawa si Tang Wulan at sumigaw ng Golden Dragon Body. Sa isang iglap, ang lahat ng Blue-Silver Emperor Vines ay lumiwanag, at ang manipis na ginto ay biglang lumakas, at ang bawat Blue-Silver Emperor ay talagang natatakpan ng gintong kaliskis ng dragon. Ito ay hindi na mga baging, kundi mga dragon. Ngunit agad ding naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ay naubos ng sabay-sabay. Malinaw, ang kombinasyon ng dalawa ay hindi walang gastos. Ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay itinuro muli ang harapan at sumigaw, ang gintong dragon ay umakyat sa langit. Hindi mabilang na asul na pilak na Emperor Vines na tinusok ng gintong sibat ng dragon. Isang gintong dragon na mahigit 20 metro ang haba ang lumabas mula sa Golden Dragon Spear at buong tapang na sumugod, at ang mga dulo ng asul na pilak na Emperor Vines na tumusok sa parehong oras ay nag-drill din ng manipis na Golden Dragon na enerhiya. Ang mga dragon aura na ito ay nakakabit sa gintong dragon, at ang kapangyarihan ng gintong dragon na umakyat sa langit ay talagang nadobol sa oras ng isang hininga. Tahimik na sumugod para itong totoong dragon na bumababa. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Walang alinlangan, nagtagumpay siya. Bagamat sa pagkakataong ito ang Golden Dragon ay umakyat sa langit, kumukonsumo ito ng 2 beses sa enerhiya ng dugo sa normal na estado, at kumukonsumo din ito ng maraming kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, ang lakas ng suntok na ito ay tiyak na hindi lamang nadobol. Ito ay ganap na lumampas sa limitasyon ng kanyang antas. Kung kailangan mong makahanap ng isang uri ng kakayahan upang ihambing, kung gayon ito ay tulad ng isang martial soul fusion na kasanayan. Ang martial soul fusion skill ay nangangailangan ng 2 soul masters upang ipakita, at sa sandaling ito ay ginamit, ito ay kumokonsumo ng maraming sarili, mahirap gamitin muli, at may iisang estilo. Ngunit si Tang Wulan, ang pagsasanib ng kanyang sariling martial soul at dugo, ay maaaring ilapat sa alinman sa kanyang sariling mga kakayahan. Paano ito mailalarawan sa pamamagitan ng isang simpleng martial arts fusion technique? Ibinaba ang mga kamay ni Long Yuzo, nakatingin sa gininto ang dragon na mahigit 30 metro ang haba sa kalangitan, ibinuka ang mga pakpak nito, umuungal ng paalang, at alam niyang wala na siyang pagkakataon. Ang pakiramdam ng ganap na kawalan ng kakayahan ay naranasan lamang kapag kaharap ang kanyang ama noon. Gaano siya kalakas? Saan ang kanyang limitasyon? Nagulat si Long Yuzo, nakalimutan pa niya na nasa laro ito. Ang lalaking naglalaro ng kayamanan sa gitna ng field ay kalaban pa niya. Sa pag-urong ng Golden Dragon Spear sa kanyang harapan, niyugyug ni Tang Wulan ang kanyang katawan, itinadyakan ang kanyang kanang paa sa lupa, at sumigaw, ang gintong dragon ay umuugas sa lupa. Sa pagkakataong ito, bumangon ang isang buong 8 gininto ang dragon, napapaligiran ng mga emperador na asul at pilak, ang mga bituin ay bumangon na parang buwan. Hanggang sa sandaling ito, ang
Nakaraang Golden Dragon ay umakyat sa kalangitan ay sumabog at naging agos ng hangin, at isang marahas na enerhiya. Hanggang sa sandaling ito, ang nakaraang Golden Dragon ay umakyat sa kalangitan ay sumabog at naging agos ng hangin, at isang marahas na enerhiya ang nagpukaw ng isang marahas na hangin sa arena ng kompetisyon. Nagkalat ang 8 gintong dragon sa lahat ng direksyon. Nang bumangon si Tang Wulan, bigla siyang umungal, iyon ay ang dagandong ng gintong dragon. Isang malaking gininto ang ulo ng dragon na 3 beses na mas malaki kaysa sa naunang gintong dragon na umakyat sa langit ng marahas na lumitaw. Ang taas ng Golden Dragon Head ay 2 metro lamang sa simula, ngunit sa simulation injection ng libu-libong asul na Silver Emperors, biglang tumaas ang volume nito sa 4 mga metro ang taas. Ang nakakatakot na tunog ay naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong larangan ng kompetisyon, at sa pagkakataong ito, hindi napansin ni Tang Wulan si Long Yuzo sa di kalayuan, at ang direksyon ng dagandong ng gintong dragon ay sa gilid na iyon. 100 metro ang layo, ang naramdaman ni Long Yuzo ay isang walang kapantay na maapoy na hininga na humahampas sa kanya ng baliw. Ang nakakatakot na tunog, ang nakakatakot na epekto sa pag-iisip, at ang purple na electric light na inilabas mula sa mga mata ng malaking ulo ng dragon. Saglit na naging blanko ang isip niya. Nanginginig ang katawan at halos bumagsak sa lupa. Sa susunod na sandali, ang kanyang virtual na katawan ay biglang nabasag at naglaho ng direkta sa yugto ng kompetisyon. Ang dagandong ng gintong dragon ang pinakamahalagang aura. Si Tang Wulan ay patuloy na nagsasanay ng baril sa gitna ng platform ng kompetisyon. Kasabay ng naunang akumulasyon, ang makapangyarihang aura na nabuo ng unang kombinasyon ng martial soul at bloodline power ay naging isang gintong dragon. Ang pakinabang ni Roar. Ang buong espasyo ay nabasag ng dagandong ngayon, at si Long Yuzo ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react ng walang pag-iingat. Iniwan niya ang larangan ng kompetisyon. Kung ito ay nasa labas, ang kanyang battle armor ay magkakaroon ng stress response body, ngunit ito ay dapat na isang simulate na mundo. Kung wala ang kanyang aktibong paglaya, hindi lilito ang battle armor. Xiao Tang, tagumpay. Nasa sabik pa rin si Tang Wulan, at na-teleport palabas sa susunod na sandali. Ako, nanalo ako. Matamlay niyang tiningnan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, at mabilis na naalala sa kanyang isipan, sa kanya lang naalala ang eksena kung saan sumabog ang katawan ni Long Yuzo sa di kalayuan kung saan nakaharap sa huling sandali ang dagandong ng gintong dragon. Hindi maganda. Mabilis na na-diskonekta mula sa BattleNet, lumabas si Tang Wulan sa Stardow cabin, agad na nagsuot ng damit at tumakbo palabas. Sa simulated battle. Net, hindi pa siya namamatay, kaya hindi ko alam kung ang pakiramdam ng bagay na ito na namamatay dito ay kapareho ng sa Ascension platform, at mayroon ding magkakaugnay na damdamin. Ang direktang madudurog tulad ng ngayon ay walang alinlangan na pinakamasakit. Kung hindi mabubulok ang bagay na ito, labis siyang nag-aalala na magkakaroon ng pisikal na problema si Long Yuzo. Kaya naman, paglabas niya ng dormitoryo, dumiretso siya sa Legion Rest Area. Kahit saan siya magpunta, lumilipad ang snow at yelo. Ipatingin sa iba. Sa loob lamang ng ilang minuto, sumugod siya sa lugar kung saan nakalaan ang recreational area ng Legion sa paglalagay ng Stardow capsule. Puno ng tao dito, at ang labas ay puno na ng tao. Sumugod si Tang Wulan para sumiksik, at agad na napatigil. Bakit, Gasser? Mayroon bang anumang uri ng etika? Isang matangkad na lalaki ang hamarang sa dinadaanan ni Tang Wulan. Si Tang Wulan ay nababalisa sa oras na ito, at hindi niya namamalaya na parang bumalik siya sa Shrek Academy. Hinawakan niya ang balikat ng kalaban at pinalabas ang tao. Ang taong iyon ay may hindi bababa sa 200 cat ties o higit pa, ngunit sa kanyang mga kamay, ito ay tulad ng isang talim ng damo. Agad na tumahimik ang recreational area na buhay pa rin, at maging si Tang Wulan ay sumiksik at walang hamarang sa kanya. Pagkaraan ng 3 o 2, isiniksik niya ito. Pagkatapos ay nakita niya si Long Yuzo sa isang sulyap. Medyo namutla ang mukha ni Long Yuzo, at lumabas na lang siya doon. Dahil hindi ka maaaring magsuot ng mga damit sa Star Cabin, bawat instrumento ay may espesyal na maliit na silid. Bago ang bawat paggamit, ito ay disimpektahin bago pumasok. Okay ka lang ba? Si Tang Wulan ay humakbang pasulong at hinawakan ang kanyang mga balikat, naramdaman kong ang pagbabago-bago ng chi at dugo sa kanyang katawan ay hindi maayos. Biglang nagulat si Long Yuzo sa kanyang mga balikat. Tumangala siya at nakita niyang nagulat siya. Kasabay nito, isang mainit na pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso, at ang galit sa kanyang puso ay biglang nawala. Marahan niyang ipinilig ang ulo, I'm fine. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, masakit ba kung masugitan ako sa simulation cabin? Kung mamatay ako dito, titiisin ko ba ang parehong sakit tulad ng pag-akyat ng espiritual na tore sa espiritual na plataporma? Umiling si Long Yuzo, paano magagawa ng opisyal na ito ay kasing sukdulan ng spirit transfer ang pagoda? Ang sakit ay nabawasan sa 20% at walang panganib. Gayunpaman, kahit na, ako ay labis na nasaktan. Ikaw Bodas, mayroon ka bang sangkatauhan, ginaganyan mo ako?
Pagkasabi noon, biglang naramdaman ni Long Yuzo na may mali sa kapaligiran, at hindi sinasadyang itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Tapos may nakita akong grupo ng mga tulala. Daan-daang tao ang nakapila dito. Sa oras na ito, lahat ng nagsalita, lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Ang iba ay natulala, ang iba ay bamuka ang kanilang mga bibig, at ang iba ay may kakaibang ekspresyon. Anong problema? Anong tinitingin-tingin mo? Namula si Long Yuzo, at sinabing may hapis. Si Zhang Huanian ay nasa masamang kalagayan sa oras na ito, napakasama. Originally, sobrang saya ng mood niya. Personal niyang sinubukan ng Star Battle. Net na nilikha ng Federation. Dati, pumunta siya sa Federal Capital Mingdo para sa isang pulong at nakinig sa mga ulat mula sa Departamento ng Siyentipikong Pananaliksik. Kasabay nito, sinubukan niya ito mismo. Napakaganda ng epekto. Kung ikukumpara sa mga nakaraang simulator, ang Federation ay hindi lamang nakabuo ng artificial na katalinuhan upang sumali sa kanila, ngunit higit sa lahat, ito ay angkop para sa halos lahat, kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring gumamit nito. Ito ay tiyak na makakatulong na mapabuti ang kalidad ng buong hukbo. Bilang general ng Federation, ang kontemporaryong commander ng Blood God Regiment, siya ay palaging may napakahiwalay na posisyon sa militar. Ang impluensya ng Blood God Legion ay medyo katulad ng impluensya ng Shrek Academy sa Spirit Master World. Sa hanay ng militar, ang ilan sa mga pangunahing opisyal ay na-promote matapos magsilbi sa Blood God Corps ng mahigit 10 taon. Sa makatuwid, bilang commander ng Blood God Legion, tiyak na mayroon siyang transcendent na posisyon sa mga pinuno ng militar. 30 star cabin, anuman ang ranggo, ay maaari lamang gamitin sa isang linya. Ang mga kalahok ay may prioridad na gamitin ayon sa oras ng kompetisyon. Ang sistemang ito ay binuo niya. Bilang isang rulemaker, alam niya kung paano pasayahin ang kanyang mga tao, kaya pumunta rin siya dito ngayon upang lumahok sa paggamit ng Star Dao Cabin. Sa katunayan, mayroon din siyang kagamitan sa kanyang sariling opisina. Habang nakapila, nakikipagkwentuhan sa mga sundalo ng Blood God Legion sa paligid niya, approachable at tinatanong sila kung ano ang naramdaman nila noong nakaraang Abyss Tide. Pakiramdam niya ay hindi maliit ang ani, at natural na maganda ang kanyang kalooban. Gayunpaman, nang siya ay nasa mabuting kalooban, isang pangalawang tenyente ang biglang sumugod na parang natulala, at nang makarating siya sa likuran ng koponan, nagsimula siyang sumiksik sa loob. Ang lakas ay hindi maliit, at maraming tao ang napisil. Walang ibang makakapigil sa kanya. Bilang commander ng hukbo, siya ay medyo nagbibiro, at siya ay tumalikod at hamarang sa daan ng watawat. Gayunpaman, tatanungin niya sana kung nababalisa ang batang ito nang hindi niya sinunod ang mga patakaran. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mabahong batang lalaki ay hindi man lang umimik, hinawakan ang kanyang balikat, at itinapon siya palabas. Bilang isang 78 antas na pinamagatang Daoluo, isang 4 na karakter na Battle Armor Master, tiyak na isa siya sa iilang tao na nakatayo sa tuktok sa mundong ito, hindi magiging ganoon si Zhang Huanian. Gayunpaman, masyadong mabilis ang pagbaril ng bata, at hindi niya inaasahan na sa Blood God Legion, babarilan ng pangalawang tenyente ang kanyang sarili. Ito ay isang pagkawala, at siya ay itinapon. Kahit na ang bata ay may pakiramdam ng pagkilos at may katatagan sa kanyang mga kamay, walang pinsala kahit na mahulog siya sa lupa. Gayunpaman, bilang pinuno ng Legion, ang pinakamataas na commander ng buong hukbo, sa buong pananaw, ay itinapon ng pangalawang tenyente na tulad nito, kakaiba na si Zhang Huanian ay nasa mabuting kalagayan. Sa sandaling ito, ang admiral na may 3 general na bituin sa kanyang mga balikat ay nakahawak sa kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang, nakatingin sa isang pares ng mga kabataan na, isinabot ang kanilang mga balikat at inilagay ang kanilang mga likod sa kanilang mga likod, at humuhuni. Kilala pa rin niya ang batang babae, hindi ba ito ang anak ng kanyang deputy commander na si Long Chanwu? Sa oras na ito, napansin din ni Long Yuzo ang presensya ng Legion commander na ito, at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig. Nang dumating siya, hindi pa dumarating si Zhang Huanian, hindi niya inaasahan na makikita niya ang isang ito dito. Magandang ulo. Nakatayo ng maingat, sumasaludo. Nagulat si Tang Wulan sa biglaang paggalaw ni Long Yuzo, at nagmamadaling binitawan ang kamay na nakahawak sa kanyang balikat, at lumingon para tingnan. Wow, Samsung Admiral. Pareho lang ng dugo. Hulaan man niya, mahulaan niya ang pagkakakilanlan ng isang ito. Subconsciously, tulad ni Long Yuzo, tumayo siya sa atensyon at sumaludo. Gayunpaman, kasabay ng pagsaludo ng militar, isang hindi magandang premonition ang biglang lumitaw sa puso ni Tang Wulan. Dahil, sa oras na ito, may naisip na siya, at tila pamilyar ang figurang ito. Bahagyang tumaas ang kilay, ang tingin ni Zhang Huanian ay nakatuon kay Tang Wulan, pangalan. Tang Wulan. Si Tang Wulan ay nakatayo sa atensyon nang hindi kinusat ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Parang ang taong nagpalipad kay Zhang Huanian noon ay hindi siya. Natuwa si Zhang Huanian sa batang ito, okay. Itapon ang iyong sarili, at maaari ka pa ring magmukhang isang okay na tao. Not to mention anything else,
Kailangan lang talaga itong psychological quality. Hindi mo alam ang rules dito. Bakit hindi ka pumila? Mahinahong tanong ni Zhang Huanian. Kalmado pa rin si Tang Wulan, reporting chief, nakilala ko si Chief Long Yuzo sa laro noon, at may ilang kondisyon na nangyari sa laban. Nag-aalala ako na ang katawan ni Chief ay masugitan sa Starfight, kaya sumugod ako. Competition. Wala ka dito, paano ka nakipag-compete? Ha? From the Blood God Camp. Sa oras na ito, napansin niyang tumaas ang dugo sa singsing ng Diyos ng dugo sa palso ni Tang Wulan. Oo, Ginoo, si Tang Wulan, isang hindi kawani ng Blood God Camp. Sinabi ni Zhang Huanian, napakahusay. Ang Blood God Camp ay gumagawa lamang ng mga bayani, ngunit hindi kailanman hindi sumusunod sa mga patakaran. Kahit na ikaw ay isang manlalaban ng Blood God Camp, dapat kang parusahan tulad ng mga ordinaryong sundalo sa paggawa ng mga pagkakamali. Tinatanggap mo ba ito? Agad na sumagot si Tang Wulan, tumanggi akong tanggapin ito. Pagkasabi niya nito ay biglang nagkagulo ang paligid niya. Ano ang pagkakakilanlan ni Zhang Huanian? Hindi siya ang commander ng Blood God Legion na kagagaling lang sa pwesto. Siya ay nasa Infinite Mountain sa loob ng 60 taon, hakbang-hakbang mula sa sundalo hanggang sa posisyon ng Commander of the Legion. Masasabing sa buong Blood God Legion, in terms of prestige, siguradong pangalawa siya. Oo, kahit ang walang awa na si Dao Luo Caudesi, na siyang kadugo, ay hindi makakapantay nito. Talagang si Tang Wulan ang unang taong nang ahas na makipag-usap sa ganito nitong mga nakaraang dekada. Natawa talaga si Zhang Huanian, bakit hindi mo ito tanggapin? Gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, sa tingin ko ang parusa mo ay malamang na lumampas sa saklaw ng normal na parusa. Tumawa si Zhang Huanian, oo, natatakot ka ba na haharapin ko ito ng hindi patas? Oo, sabi ni Tang Wulan. Sinabi ni Zhang Huanian, bilang isang sundalong federal, bilang commander ng Blood God Legion, gagawin ko ang aking makakaya upang maging ganap na patas sa bawat sundalong nasa ilalim ko. Hinding-hindi ako magiging sanhi ng anumang personal na damdamin. Nakakaapekto ito sa kanila. Naobserbahan ito mula noong unang araw na pumasok ako sa Blood God Legion. Sa ngayon, 60 taon at 163 araw ay hindi nagbago. Napaawang ang bibig ni Tang Wulan, hindi ba gagawa ng exception para sa akin? Kahit na hindi ako gagawa ng exception para sa iyo. Gayunpaman, hindi ka isang sundalo sa ilalim ko. Idagdag ang iyong singil sa pag-atake sa opisyal. Ang parusang ito ay mas nababaluktot. Sumama ka sa akin. Habang nagsasalita, si Zhang Huanian pagkatapos sumenyas kay Tang Wulan, tumalikod siya at naglakad palabas. Walang oras si Long Yuzo para magtanong sa mahinang boses hanggang noon, ano ang ginawa mo? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, medyo nababalisa ako ngayon, nakaharang ito sa daraanan ko, pinalayas ko siya. Ha! Pinalambot ni Long Yuzo ang kanyang mga binti at halos mapaupo sa lupa. Alam mo, pati ang kanyang ama, kapag nakita niya ito, tatawagan niya ang kanyang tiyuhin ng pribado. Gayunpaman, kasabay ng pagkabigla, damaloy ang magagandang mata ni Long Yuzo, at nagbago ang kanyang tingin habang pinagmamasdan si Tang Wulan. Napaka-impulsive niya para alalahanin ang kaligtasan ko. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang kilay at naglakad palabas ng rest area sa likod ni Zhang Huanian. Si Zhang Huanian ay nagmamayabang sa harapan, at hindi makakita ng anumang emosyonal na pagbabago, si Tang Wulan ay talagang hindi nag-aalala. Ang kanyang psikolohikal na kalidad ay sinanay sa Devil Island, at kalmado siyang mag-aanalisa ng mga bagay-bagay muna, sa halip na bulag na kinakabahan. Ano ang pagkakaroon ng Blood God Legion? Yan ang patron saint ng Federation. Magagawang maging commander ng Corps na ito sa loob ng mga dekada, ang Federation Admiral, ang isang ito mismo ay tiyak na isang matuwid na pag-iral. Kahit ngayon lang siya itinaboy ay siguradong ramdam na niya na may extra energy siya sa mga kamay niya, kahit ordinaryong tao siya ay hindi siya masasaktan. At the same time, pinatawad din siya. Sa katayuan ng commander ng hukbo, paano mo mapapahalagahan ang isang maliit na tao tulad mo? Kaya naman sinasadya niyang sabihin ang salitang dissatisfaction para mag-iwan ng mas malalim na impresyon sa harap ng Legion Commander. Hindi ba't ang mga sundalo ay dapat maging matigas ang ulo? Isa pa, originally hindi niya akalain na may nagawa siyang mali. Hindi siya tumalon sa pila para maghanap ng tubo, kundi para makita ang sitwasyon ng kanyang mga kasama. Si Long Yuzo ay halatang hindi kalmado gaya niya, at sinundan ng malapitan si Tang Wulan, hindi alam kung ano ang sasabihin saglit. Ito ay tiyak na dahil siya ay nanirahan sa walang katapusang mga bundok sa buong taon na mas alam niya kung gaano kataas ang posisyon ni Zhang Huanian sa hukbo. Kahit na ito ay ang Blood God Camp, sa isang kahulugan, kailangan itong ipadala ni Zhang Huanian. Diretsyong naglakad si Zhang Huanian sa headquarters ng labanan, at sumunod sa likuran niya sina Tang Wulan at Long Yuzo, tulad ng kanyang dalawang gwardya. Pagkasakay sa elevator, lumingon si Zhang Huanian at nakangiting tumingin sa dalawang maliliit na lalaki sa harapan niya. Not to mention, talented talaga tong babaeng ta. Napakagwapo ng batang ito, kumpara sa kung anong meron siya noong bata pa siya.
Tangulan, saan ka nanggaling? Kababalik lang ni Zhang Huanian at hindi siya kilala bilang isang recruit. Agad na sinabi ni Tangulan, Shrek Academy. Nang marinig ang mga salitang Shrek Academy, hindi napigilan ni Zhang Huanian na bahagyang magbago, nakasimangot, at sinabing, sumali ka sa Legion pagkatapos masira ang Shrek Academy. Bagamat may 10,000 tao sa buong Blood God Legion, mayroon siyang halos lahat ng mga impression, pagkatapos ng lahat, siya ay narito sa loob ng mga dekada. Ang ranggo ng Second Lieutenant Tangulan, hindi pa niya kilala, halatang bagong dating siya. Tungkol naman sa promosyon sa Second Lieutenant, hindi mahirap hulaan, katatapos lang ng Abyss Tide, at normal ang mabilis na pagtaas ng ranggo ng militar. Oo, sir. Malakas na sabi ni Tangulan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Zhang Huanian, at bumantong hininga, Shrek. Tiningnan ito ni Tangulan, at nakita niya ang matinding panghihinayang sa kanyang mga mata, ngunit hindi yun ang matinding kalungkutan ng Blood 3 at Blood 5. Alam niya na ang commander ng Legion na ito ay tiyak na hindi nagmula sa Shrek Academy. Sinabi ni Zhang Huanian, kung gayon, hindi ka dapat ipadala sa kolehiyo, di ba? Sinabi ni Tangulan, si Tangsect Amorous Daoluo ang humiling sa akin na sumali sa Army of the Blood God Legion. Biglang sinabi ni Zhang Huanian, siya pala. Hindi ka takatakang makakasali ka sa Blood God Camp. Report sir, sumali ako sa Blood God Camp base sa kakayahan ko. Malakas na sabi ulit ni Tangulan. Sa oras na ito, huminto ang elevator ng may, ding, at bumukas ang pinto. May ngiti sa gilid ng bibig ni Zhang Huanian, may tiwala ako. Batang agresibo. Sumama ka sa akin. With that, nanguna na siyang lumabas. Nakatayo sa likod ni Tangulan, ang mga ekspresyon ni Long Yuzo ay lubhang makulay. Yuzo, pwede bang itigil mo na ang pagkurot sa akin? Sabi ni Tangulan na may mapait na ngiti. Noong sinasagot niya si Zhang Huanian kanina, kinurot siya ni Long Yuzo sa likod niya, masakit talaga. Bumulong si Long Yuzo, idiot, bakit, how dare you talk to the Legion commander like this? Dad don't talk to him like this. Sandaling hindi nakaimik si Tangulan. Siyempre alam niya na mabait si Long Yuzo, pero mas alam niya na bilang isang sundalo, hindi sapat ang pagiging magalang. Hindi mo naiintindihan. Walang magawang umiling si Tangulan, pagkatapos ay lumabas, sinundan si Zhang Huanian. Ang opisina ni Zhang Huanian ay ang pinakamalaking Tangulan na nakita kailanman sa hukbo, ngunit hindi ito maluho, na may ilang mga stand ng libro, isang mesa, ilang mga sofa para sa pagpupulong ng mga bisita, at kahit na walang mga karagdagang dekorasyon sa mga dingding. Umupo si Zhang Huanian sa sofa mag-isa, at si Tangulan ay nakatayo sa tapat niya. Bata, tiwala ka sa sarili mo. Tapos sabihin mo sa akin, bakit ka sumali sa Blood God Camp? Nakangiting sabi ni Zhang Huanian. Sinabi ni Tangulan, nag-uulat Ginoo, ang pangalan ko ay si Tangulan, isang disipulo ng panloob na patio ng Shrek Academy, isa sa modernong Shrek 7 Devils, at ang pinuno ng Shrek 7 Devils team. Level 59 Soul King. Ang aking kasamang sandata, ang Golden Dragon Spear born to have a restraint on the abyssal creatures, at maaaring sumipsip ng kanilang enerhiya sa abyssal creatures, at maaaring sumipsip ng kanilang enerhiya sa abyssal creatures. Hindi ma-recover ng Senior Blood 8, dinala niya ako sa Blood God Camp, na inaprubahan ng Blood 1, at naging hindi miyembro ng Blood God Camp. Si Zhang Huanian ay talagang interesado kay Tangulan, ang batang ito ay kawili-wili. Bagamat wala akong gaanong paghahanda, kaya kung itapon ang aking sarili, na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Bilang pag-iral na may cultivation base na napakalapit sa limitasyon ni Daoluo, kahit na hindi siya handa, magkakaroon siya ng stress response. Dahil hindi intensyon ni Tangulan na saktan siya, hindi malakas ang reaksyon ng stress sa oras na iyon. Gayunpaman, natural niyang makukumpleto ang mabigat na pagkahulog, na ginagawang imposibleng hilahin siya pataas. Ngunit sa oras na iyon, ang naramdaman niya ay ang napakalakas na kapangyarihan sa katawan ni Tangulan. Kahit si Tangulan ay nakaramdam ng pressure ng kahulugan. Siyempre nakikita niya ang paglilinang ng Soul King ni Tangulan, ngunit dahil dito, mas nagulat siya. Soul King lang, bakit kaya siya magkaroon ng ganoon kalaking kapangyarihan? Dahil dito ay labis siyang nataranta. Sa oras na ito, pagkatapos marinig ang pagpapakilala ni Tangulan, nawala ang ngiti sa mukha ni Zhang Huanian. Ang pinuno ng Shrek 7 Monsters ngayon. Ang maliit na lalaki na ito ay naging pinakamahalagang binhi na iniwan ng Shrek Academy. Hindi nakakagulat na ipadala siya ni Amorous Daoluo sa kanyang Blood God Legion. At ang mas ikinagulat niya ay ang sinabi ni Tangulan sa kalaunan, ang kanyang sariling mga kakayahan ay nagkaroon ng pagpigil na epekto sa mga nilalang ng kalaliman. Sumipsip ng enerhiya ng kalaliman. Hindi siya hinayaan ng dugo na magpatuloy sa pakikilahok sa labanan, na nagpapakita kung gaano kapihil ang kanyang kakayahan laban sa mga nilalang ng kalaliman. Inialay ni Zhang Huanian ang kanyang buhay sa Blood God Legion, at mayroon siyang pinakamalalim na damdamin para sa lugar na ito. Buong buhay niya ay nakikipaglaban siya sa mga nilalang sa kailaliman, at alam niya kung gaano kakilakilabot ang mga taong ito. Kapag nalampasan na nila ang blockade ng Blood God Legion, tiyak na magiging sayang sa buhay ang dinadala nila sa mainland.
Sa makatuwid, nang marinig niyang nagsalita si Tang Wulan tungkol sa kanyang kakayahang pigilan ang mga nilalang sa kalaliman, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Hindi niya pa alam ito. Kababalik lang niya, at ang Blood God Camp ay medyo independyenta, at si Xiaoyi ay mas katulad niya. Hindi pa niya nakikita ang lahat sa Blood God Camp simula nang bumalik siya. Ngunit sa sandaling ito, nang marinig ang sinabi ni Tang Wulan, agad siyang naging interesado. Umupo kayong dalawa. Kumaway si Tang Wulan, direktang pinindot ni Zhang Huanian ang Blood God Ring sa kanyang palso. Iba na naman ang Blood God Ring niya, Blood Red, pero may gintong sinulid sa paligid ng Blood God Ring sa gitna. Isa itong singsing na Diyos ng dugo na tanging ang commander ng Legion ang maaaring magdala, at ang mga Deputy Commander at Division Commander ay nagsusuot ng bilog na pilak na sinulid. Xiaoyi, maginhawa ba? May isang bata na nagngangalang Tang Wulan, dapat mo ba akong kausapin? Hindi nagtagal, nakakonekta siya sa komunikasyon. Bumalik ka na. I'm looking for you to talk about this. Nasa office ka ba? Lumabas ang boses ni Ruthless Daoluo. Well, halika rito. Sabi ni Zhang Huanian. Natigilan si Tang Wulan. Hindi niya inaasahan na gusto lang niyang ipakita ang sarili niya sa Legion Commander, pero nanawagan pa siya ng dugo. Mula sa sandaling hinayaan niya si Zhu na magkusa na pumunta at hanapin siya, makikita na ang katayuan ng commander ng Legion na ito ay talagang mas mataas kaysa kay Zhu Yi. Iyon ang kontemporaryong Tang Sect Master. Ngunit sa hukbong ito ng Diyos ng Dugo, si Zhang Huanian ay walang alinlangan na ang pinakamakapangyarihan. Ang dahilan kung bakit wala siyang anumang reserbasyon sa harap niya ay napakalinaw. Ang isa ay dahil hindi mahirap alamin, at ang isa ay umaasa din na makuha ang suporta ng taong ito sa hinaharap. Isang Federation General, ang commander ng Blood God Legion, kung susuportahan niya siya, walang alinlangang magiging mas madali ang muling pagtatayo ng Shrek Academy sa hinaharap. Hindi nagtagal at bumukas ang pinto ng dugo, at sa sandaling pumasok siya, nakita niya si Tang Wulan. Si Tang Wulan ay nagmamadaling tumayo at sumaludo sa kanya. Bumangon din si Long Yuzo sa kanya, sa pagkakataong ito ay medyo magulo pa rin ang isip ng dalaga. Ang dalawang nasa harap niya ay ang dalawang may pinakamataas na status sa Blood God Legion ngayon. Sumulyap si Zhou kay Tang Wulan, pagkatapos ay umupo sa tabi ni Zhang Huanian. Sabi ng batang ito na may kakayahan siyang pigilan ang mga nilalang na napakalalim, hanggang saan? Tanong ni Zhang Huanian sa dugo. Mahina na sinabi ni Zhu Yi, tingnan mo ito para sa iyong sarili. Gaya ng sinabi niya, pinindot niya ang isang buton sa kanyang Blood God Ring, at isang sinag ng liwanag ang lumabas at nahulog sa puting pader sa tabi nito. Tama ang lumabas dito. Ito ay ang pagganap ni Tang Wulan sa labanan ng Abyss Tides. Seryoso itong tiningnan ni Zhang Huanian, at walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ngunit nang makita niyang lumitaw ang malaking daliri at lumitaw ang mihwang sa likod, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bumalik muna kayong dalawa. Sinabi ni Zhang Huanian kina Tang Wulan at Long Yuzo. Oo, sir. Tumayo si Tang Wulan at tumingin kay Xiaoyi. Tumanggo si Xiaoyi sa kanya bago siya lumabas. Mabilis siyang sinundan ni Long Yuzo palabas ng opisina ni Zhang Huanian. Pagkalabas niya ng bahay, hindi niya naiwasang magtanong, ano ang problema? Anong klaseng bogtong? Hiniling ka ng Blood God Camp na sumali dahil naaakit siya sa iyo. Ang kakayahan ng Golden Dragon Spear. Tumanggo si Tang Wulan, masasabi mo na. Napakunot ang noo ni Long Yuzo, bakit napakadali mong pinaalis ng Legion Commander? Sinabi ni Tang Wulan na walang imak, babae, ang iyong emosyonal na katalinuhan ay nag-aalala. Sa tingin mo ba bilang isang commander ng Legion, may pakialam ka ba sa akin bilang isang maliit na bandila? Masyado kang nag-iisip. Siya lang ito ay walang iba kundi ang pagiging interesado lamang sa akin. Ngunit ngayon ay hindi na kailangan para sa akin na magpakita ng anuman. Tara na at bumalik na tayo sa pagsasanay. Nag-aalala ako sa EQ. Hindi ko alam kung sino ang direktang nakabasag ng katawan ko habang naglalaro, pero inalagaan na kita simula nang pumasok ka sa Legion. Humph. I was wrong, sir. How about I invite you to dinner? Gusto kong kumain mula sa Window 1, 10 servants. Sir, hindi ka makakain ng marami. Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Kung hindi mo ito makakain, ipapakain ko ito sa iba. Hindi ito masasayang. Huwag kang mag-alala. Okay. Bahala ka. Umalis sina Tang Wulan at Long Yuzo, ngunit nagkatitigan sina Zhang Huanian at Xiaoyi sa opisina. Kaya mo, Kao Dezi, mabilis ang paghukay sa paanan ng pader. Tinitigan ni Zhang Huayon si Xiaoyi. Ang walang awa na Daoluo ay nagsabi na walang ekspresyon sa kanyang mukha, paano ito masasabing naghuhukay ng pader? Huwag kalimutan, ang batang ito ay ipinadala ng ating Tang Sect. Kung gayon, wala akong pakialam. Opisyal siyang sumali sa Blood God Legion. Sino ang nagpadala sa kanya ng naiiba? Ang papel ng kanyang gintong dragon na si Bat ay nauugnay sa pangkalahatang pakikipaglaban ng hukbo laban sa kailaliman. Hindi ito isang maliit na bagay. Paano mo siya tretuhin ng ganito isama sa kampo ng Diyos ng Dugo? Wala akong pakialam, ibalik mo siya sa akin. Ako, direktang bibigyan ko siya ng isang espesyal na posisyon. Tara, sumunod ka, pwede pa ba akong bumalik? Tumanggi si Zoe nang walang pag-aalinlangan.
Sinabi ni Zhang Huanyan, ano ang masama sa pagsunod sa akin? Hindi mo ba alam, matanda na ako, dapat ba akong magsanay ng kahalili? Ang ating Blood God Legion ay iba sa ibang mga lugar. Ang commander ng Legion ay napaka-responsable at dapat ito ay nangangailangan ng isang tao na may sapat na lakas upang magmana, at hanggat ako ay nagulat sa departamento ng militar, tiyak na maaaprubahan din ito. Ngayon ay hindi pa ako nakatagpo ng karapat-dapat na posisyon. Pinipigilan ng iba't ibang nilalang sa eroplanong kalakliman kung ito ay maaaring linangin, maaari itong sugpuin ang kalakliman ng daan-daang taon. Kumulo ang dugo sa labi niya, ang ganda ng akala mo. Paano magkakaroon ng ganoong kagandang bagay? Hindi naman sa hindi ko hinahayaan, pero kahit ipaubaya ko sa iyo, hindi siya pwedeng maging kahalili mo. Alam mo namang pinapasan ng batang ito sa balikat niya. Anong klaseng responsibilidad? Sinabi ni Zhang Huanyan, Shrek Academy, oo, syempre alam ko. Ngunit kailangan mo ring malaman kung gaano karaming puwersa ang kasangkot sa pagkawasak ng Shrek Academy. Gaano man siya kagaling mag-isa, imposibleng muling buuin ang kasaysayan. Sa Lake College, hindi papayag ang Federation na mangyari ang ganoong bagay. Sa bagay na ito, hindi ko alam kung gaano karumi ang Federation, ngunit ang gusto ng Federation ng Kaharian ay hindi sigurado na ang Federation ng Shrek ay sigurado. Nawasak na ang mga orihinal na makapangyarihang puwersa, sa tingin mo, ano ang magagawa niya bilang isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s? Sabihin lamang na ang prosesong ito ng muling pagtatayo ay maaaring suportahan niya sa buong suporta ng iyong Tang sect. Mahina na sinabi ni Zhu Yi, sa mundong ito, hindi kailanman nagkukulang ng mga himala. Naniniwala rin ako na maaaring mangyari ang mga himala sa batang ito. Hinihiling ko sa iyo, kung balang araw, ganap na malulutas ang problema ng Abyss Channel. Nang hindi na nababahala tungkol sa Abyss Plane, gusto mo bang suportahan ang muling pagbuhay ng Shrek Academy? Nagulat si Zhang Huanyan, huwag mong pag-usapan ang hindi makatutuhanang bagay na ito. Blood One, paano kung lumitaw ito? Sinabi ni Zhang Huanyan, kung gayon, kailangan nating pag-aralan ang mga partikular na pangyayari. Kung ginawa niya ang gawain ito, hindi magiging problema para sa akin na ibigay sa kanya ang buong Blood God Legion. Pagkatapos ng lahat, ang Blood God Legion ay orihinal na umiral upang lutisin ang kailaliman. Para sa pagpasa, kung walang banta mula sa eroplanong kalaliman, kung gayon ay walang kahulugan ng dugo ng Diyos sa hinaharap, at wala akong magagawa sa hinaharap. Siyempre, ang premise ay maaari akong manirahan doon isang araw. Tumango si Blood, tama na. Hindi napigilan ni Zhang Huanyan na magtanong, sa tingin mo ba ay may kakayahan itong batang ito na baligtarin ang relasyon natin at ng Abyss Plane? Bahagyang ngumiti si Zhu, bakit hindi? Kahit papaano ay may pagkakataon. Ang kanyang Golden Dragon Spear ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa iniisip mo. Hindi lang siya mahina sa kanyang sariling cultivation base, kundi pati na rin ang kanyang sariling bloodline na kakayahan ay mas makapangyarihan. Maaari siyang maging Shrek 7. Ang pinuno ng kakaiba, paano magiging simple ang kanyang kakayahan? Isa rin siyang Saint Craftsman level Forge. Hindi mo alam ang pinakabatang Saint Craft sa kasaysayan ng mundo. Hindi. Talagang nagulat si Zhang Huanyan sa pagkakataong ito. Walang santo sa buong Blood God Legion. Nagkibit balikat si Zhu Yi, kung hindi dahil sa utos ni Long Chanwo na hindi siya pinahintulutang gumamit ng forging merits para mapabuti ang kanyang rango, sa tingin ko ay magiging Major General siya sa loob ng wala pang isang taon, naniniwala ka ba? Ang mga mata ni Zhang Huanyan ay nagpakita ng kulay ng pag-iisip, kung gayon, ano ang plano mong gawin? Isang dugo, bago siya maging malakas, kailangan muna niyang itago ang kanyang sarili. Napansin na ng Abyss Plane ang epekto ng kanyang Golden Dragon Spear, at ang Charm Emperor ay hindi magdadalawang isip na kunin ito ng personal. Kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, nandyan ang Abyss Plane. Kahit na ano paman, napakahirap para sa amin na hamarang. Hiniling ko sa kanya na lumahok sa panahon ng Federation, challenge sa panahon. Ang kanyang lakas ay umaangat sa punto kung saan siya ay maaaring tumayo ng mag-isa, ito ay sa amin sa sandaling ang Abyss eroplano ay napupunta sa ganap na digmaan, gusto ko talagang makita kung ano ang mangyayari kapag siya ay tumusok sa katawan ng kalaliman 108 na may gintong sibat ng dragon ang channel sa pagitan natin ay madi-disconnect, hindi ko alam pero ang sigurado ako ay basta may ilang fall, kung gayon, mahirap sabihin kung ang Abyss Plane ay maglakas loob na subukang salakayin tayo. Ang pinakamalaking problema na kinakaharap natin sa Abyss Plane ay hindi natin talaga kayang ubusin ang mga ito. Kung hindi, paano pa natin makakayanan ng mga pakikibaka ng Blood God Legion laban sa kanila sa loob ng libu-libong taon? Kumikislap ang mga mata ni Zhang Huanyan, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, umaasa kang magagamit ng maliit na lalaki ang kanyang sandata para ganap na patayin ang 108th Emperor of the Abyss, sinusubukang sirain ang mga layer ng 108th Abyss. Sa gayon ay madidiskonekta ang Abyss Channel. Oo, seryosong tumango si Shai. Huminga ng malalim si Zhang Huanyan, okay, ito ay isang magandang paraan. Sinusuportahan kita ng walang pasubali. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Kung talagang may ganoong araw, hindi na natin kailangang bantayan ang lugar na ito. Ang Blood God Legion, tumayo kasama si Shrek at sa panig ng Tang sect.
Sa Legion, kahit anong merito ang ginagamit bilang kapalit, at hindi mo kayang lutisin ang problemang iyon kahit na sa oras. Ituring ang Blood God Legion bilang iyong pribadong hukbo, hindi ako tatutol sa loob ng maraming taon, kahit na nawasak ang tangsek na punong tanggapan, hindi ka bumalik lagi kung naaalala ang pusong ito. Tumayo si Ruthless Dauluo at ngumiti, huwag mong sabihin ito, iisa ang ating mga layunin. Bakit hindi ka manirahan dito sa loob ng 60 taon? Nagtutulungan tayo, at iisa lang ang layunin. At least, ngayon nakikita natin ito. Ang unang liwanag sa loob ng 6,000 taon, hindi ba? Ang dalawang tunay na pinuno ng Blood God Legion ay nagkatinginan at ngumiti, at ang lahat ay natahimik. Siyempre hindi alam ni Tang Wulan na nagkasundo ang dalawa, lalo pa kung gaano siya kahalaga sa kanilang isipan. Matapos imbitahan si Long Yuzo sa hapunan, bumalik siya sa dormitoryo upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng husto. Ang labanan ngayon kay Long Yuzo ay napakarami na, at sa kauna-unahang pagkakataon sa totoong kahulugan, ginamit niya ang sarili niyang dugo para palakasin ang kanyang martial arts spirit. Para sa kanya, ito ay may kahalagahan sa panahon. Hayaan ang kanyang kabuoang lakas na gumawa ng isa pang malaking hakbang. Hawak ang Golden Dragon Spear sa kamay, nagmumuni-muni ng cross-legged, tahimik na nararamdaman ang suporta ng kanyang Dragon Core sa Soul Power. Ang Spirit Power Vortex ay natural na nagdagdag ng ugnayan ng ginto, at ito ay malapit na konektado sa core ng Dragon. Malabo pang ang nararamdaman ni Tang Wulan na may sinag ng aura sa core ng Dragon na lumulubog sa vortex ng Soul Power. With the 2 more echoes, next time I want to use the power of blood to amplify my martial soul, it should be mas madali. Ang oras ng pagmumuni-muni na ito ay napakahaba, at isinama ni Tang Wulan ang ilan sa kanyang panloob na pag-iisip, at kasama rin ang ilan sa kanyang sariling damdamin tungkol sa tinutukoy ni Chen Fo. Ang aktwal na labanan ay talagang ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang iyong sarili. At sa pagsasanib ng Spirit Power at Bloodline Power, mas malaki ang tiwala niya sa mga susunod niyang laro. Sinabi ni Old Tang na ang huling 3 anyo ng Golden Dragon 9 forms ay kailangang likhain ng kanyang sarili, kasama ng kanyang sariling mga kakayahan. Matapos mapataas ng kapangyarihan ng Bloodline ang Martial Soul, nagsimula na siyang magkaroon ng ilang mga insight. Siyempre, kailangan pa rin niya ng mas mahabang oras para ayusin, ngunit ito ay hindi bababa sa isang magandang simula. Sa mahinang pagkutitap ng liwanag, dahan-daang nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni, dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, at tila naging mas malinaw ang lahat sa paligid niya. Bagamat walang malinaw na pagpapabuti sa kanyang paglilinang, siya ay muling isinilang. Mga damdamin. Ang subconscious na katawan ay nagpuwersa, ang mga kalamnan ng buong katawan ay humigpit kaagad, at ang core ng dragon sa katawan ay nakaupo sa gitna, gininto ang liwanag na kumikinang ng maliwanag. Ang Spirit Power Vortex ay mabilis na na-render sa isang layer ng maputlang ginto, at ang dalawa ay nanatili sa isang estado na maaaring magsanib anumang oras. Ang tanging awa lang ay wala na sa parehong level ang kanyang Soul Power Cultivation Base at Bloodline Cultivation Base. Kapag nabuo na ang Soul Core, naniniwala si Tang Wulan na ang dalawang core ay magsasama sa isa't isa at ito ay hindi may iwasang magbubunga ng mas malakas na pagbabago sa kemikal. Inaabangan din niya ang araw na ito. Hindi bababa sa ngayon, ang araw na ito ay hindi malayo. Marahil, kapag ang sarili ay nalampasan ng ika-60 antas ng kapangyarihan ng kaluluwa at naging emperador ng kaluluwa, matagumpay na mapapawi ang core ng kaluluwa. May killer skill pa siya. Kapag nangyari iyon, direktang isasama niya ang 100,000 taong spirit ring at ganap na isasama sa Killua Tulip. Bagamat ang Killua Tulip ay sinadya upang maging kanyang kaluluwa sa halip na isang direktang singsing ng kaluluwa, hindi niya masyadong mapataas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit sa pagdaragdag ng 100,000 taong soul ring, kung ang soul core ay hindi matagumpay na maisama, ito ay magiging masyadong hindi makatwiran. Sa makatuwid, sa ibabaw, ang antas ng cultivation ni Tang Wulan ay tila hindi gaanong bumuti, ngunit sa maikling panahon ng higit sa 1 buwan mula noong siya ay dumating sa Blood God Legion, nataglay na niya ang core ng dragon, at pagkatapos ay maaaring taglayin ang core ng kaluluwa, at ito ay nag-complement sa isa't isa at tiyak na nagbigay daan sa kanya na mag-upgrade sa ilang mga antas. Sa oras na iyon, si Tang Wulan mismo ay hindi makapaghusga kung gaano kalaki ang mararating ng kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, tumayo. Pagtingin niya sa oras, nagulat siya. Oras na para makipagkumpetensya kinabukasan. Originally, kakain muna siya. Magmadali sa Stardow Capsule at kumonekta sa battle. Net. Ngayon ay ang oras ng mech warfare muli, si Tang Wulan ay dumating ng direkta sa lugar ng kompetisyon, konektado at pumasok. Mga pagpipilian, Suntukan Mecha, Armas, Sibat. Sa orihinal, si Tang Wulan ay lumahok sa kompetisyon ng mecha upang maasa ang kanyang pangmatagalang kakayahan sa pag-atake, ngunit mula nang simulan niyang sanayin ang baril, nagbago ang kanyang plano. Bago kumpletuhin ang istilong ipinahiwatig ni Chen Fu, naghanda siyang makipagkumpetensya sa isang mahabang sibat. Pagpasok sa platform ng kompetisyon, nagkaroon din ng flash ng liwanag at anino sa tapat, at lumitaw din ang isang mech. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang long-range mech, kundi isang close combat mech.
Ang sandata ng kalaban ay isang mahabang kutsilyo, ang uri ng mahabang kutsilyo na may connecting rod, na medyo mas mahaba kaysa sa mahabang sibat sa kamay ni Tangwulan. Ang malaking talam ay higit sa 6 na metro ang haba at 2 metro ang lapad, at ito ay napakabigat. Mukhang napakalakas nito. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Ang electronic sound ay nag-anunsyo sa simple at bastos na paraan na nagsimula na ang ikalawang mecha battle ni Tangwulan. Ang magkabilang panig ay halos sumugod sa isa't isa ng walang pag-aalinlangan, simple at direkta, at ang dalawang santukan ay mabilis na lumapit. Kapag ang isang mecha ng malapit na labanan ay nakatagpo sa isang labanan, ito ay nakasalalay sa kung kaninong mga kasanayan sa pakikipaglaban ang mas malakas, at kung kaninong ang mga kasanayan sa kaluluwa ay mas malakas para sa sarili nitong mecha. Sa pangkalahatan, ang unang kinakailangan para mapataas ang kakayahan ng espiritu ng isang mecha sa malapit na labanan ay ang mismong Spirit Master ay dapat magkaroon ng matibay na cultivation base. Ang mga Spirit Master sa ibaba ng ikatlong antas ng paglilinang ng singsing ay halos hindi makasali sa mga labanan sa mecha sa pamamagitan ng martial arts. Dahil napakaliit ng kapangyarihan, hindi madaling iling ang proteksyon na takip ng kalaban. Kapag pumipili ng isang mecha, isa sa alang-alang ng anumang dibisyon ng mecha kung ito ay katugma sa kanyang sariling martial arts. Tanging kapag sila ay pinakamahusay na nagtutulungan sa isa't isa maaari nilang gamitin ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mecha warfare. Iniwasto ng mech ng kalaban ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at nilaslas patungo kay Tangwulan gamit ang isang kutsilyo. Nang inilunsad ang kanyang mecha, ang mabigat na espada ay nahulog ng napakabilis, at ang tila mabigat na espada ay biglang sumabog sa bilis ng kidlat. Halos isang kislap lang ng liwanag, nakarating na siya sa harap ng mecha ni Tangwulan. Napakabilis na kutsilyo. Bahagyang ipinikit ni Tangwulan ang kanyang mga mata, at mabilis na ipinasa ang kanyang mga kamay sa control panel. Biglang umangat ang sibat sa kamay niya. Sa isang malakas na ingay ng dang, ang enerhiya ng dalawang santukan mecha ay magkatulad, ngunit dahil ang mabigat na espada ay direktang itinaas, sinamantala nito ang momentum. Ang mecha ni Tangwulan ay nilaslas at dumulas pabalik. Ang kabilang partido ay nanalo ng kapangyarihan, ang ulo ng kutsilyo ay tumalbog pabalik, ngunit ang hawakan ng kutsilyo ay tumambad, at direktang sinamantala ang momentum upang umusad at nagpait patungo sa taxi kung saan naroon si Tangwulan. Sapat na walang awa. Kinokontrol ni Tangwulan ang mecha para dumausdas pabalik, at sa sandaling ito, biglang umilo ang propeller sa likod ng kalaban, at ang hilt ng kutsilyo ay nasa harapan niya. Ang sibat ni Tangwulan ay muling hamarang pataas, sinusubukang magdala ng mga pagkakataon sa mecha gamit ang kanyang sariling mga armas. Ngunit habang nagmamadaling pasulong ang kalaban, saglit lang pinakawala ng thruster sa pinatay. Nahulog ang kanyang block sa bakanting espasyo, at hindi na itulak ang hawakan ng kutsilyo ng kalaban. Sa tulong ng mahabang sibat ni Tangwulan, pinalampas niya ang pagkakataon. Ang mahabang kutsilyo ay umindayog, ang malaking ulo ng kutsilyo ay tumawid, at dumiretso sa baywang ng santukan na mecha ni Tangwulan. Ito ang malapit na labanan na maaari lamang patakbuhin ng mga dibisyon ng mecha na may napakalakas na aktwal na karanasan sa labanan. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol ni Tangwulan ang mecha, hindi ang kanyang sarili ang lumalaban. Disadvantage pala. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay kalmado. Sa harap ng panganib, hindi siya nagpanik. Huli na para makabawi ang mahabang sibat ng mecha, ngunit hindi mabagal ang takbo ng kanyang mga paa, hindi siya umatras, at sumugod sa kalaban. Ang thruster sa likod nito ay kumikinang ng maliwanag, at ang bilis ay tumaas ng husto. Kasabay nito, ang nakataas na sibat ay patayo, ginamit bilang isang mahabang stick, at dumiretso sa mecha ng kalaban. Ganoon din ang winalis ng mahabang espada ng mecha sa tapat, ngunit pilit na hinayla pa atras ang hawakan, na naging ulo ng kutsilyong nasa harapan niya. Ang proseso ng mecha ni Tangwulan na sumulong ay tila direktang nagmamadali sa talim ng talim. Tulad ng sa. Hindi lang iyon, isang patong ng apoy na liwanag ang biglang sumabog mula sa mecha sa tapat. Maaaring pahabain ng squatang ang layo ng pag-atake ni Tangwulan, at ang kanyang kakayahan sa espiritu na paglabas at pag-atake ay tama, at hinding-hindi niya ito gagamitin kapag siya ay nasa ilalim ng hangin. Anuman ang unang pinakawala ng martial soul ay ang mahulog sa isang dahado, ito ay isang biro lamang sa harap ng mga taong talagang mahusay sa aktwal na labanan. Ang kakayahan ng espiritu ng isang ito ay sumabog sa oras, maaari itong ilarawan na tama lamang. Si Tangwulan, na nagpapakawala ng thruster, ay itinulak sa isang desperado na sandali. Nakikita, walang paraan upang maiwasan ito. Sa sandaling ito, kinokontrol ni Tangwulan ang kanyang santukan mecha at gumawa ng kakaibang paggalaw. Malakas na yumanig ang mecha, at biglang nagbago ng direksyon ng ganap na na-activate ang thruster. Hindi sa gilid, kundi pataas. Dapat mong malaman na ang pagbabago ng direksyon kapag ang thruster ay ganap na inilunsad ay kailangang makatiis ng isang mahusay na epekto para sa mecha mismo, hindi lamang iyon, kundi pati na rin para sa controller. Kung walang labis na malakas na pisikal na fitness, ito ay ganap na hindi mabata. Ang pisikal na fitness ni Tangwulan ay tiyak na hindi isang problema, at ang kanyang kaalaman sa mecha sa mga ordinaryong standard na mecha, sa karaniwan, ay hindi kayang tiisin.
Pero may kanya-kanyang paraan. Ang kapangyarihan ng espiritu ay sumabog sa katawan, at agad na tumagos sa mga kasukasuan ng mecha, mahigpit na hawak ang mecha mismo. Hindi inilabas ng mecha ang protective cover, ngunit may dagdag na layer ng puting halo sa ibabaw, na siyang deep sky skill soul power ni Tangwulan na umabot sa level ng Soul King. Halos dumaan si Daomang sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sibat sa kanyang kamay ay orihinal na lumalaslas pababa. Sa oras na ito, sinamantala na lang niya ang momentum para ibaba ang daliri at isaksak ito. May dagdag na layer ng puting ilaw sa ibabaw ng dulo ng baril, at habang kumikislap ang ilaw ng baril, dumiretso ito sa tuktok ng mecha ng kalaban at tinusok ito pababa. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Ang kalaban ay nagpakawala ng flame spirit na kakayahan, ang liwanag ng espada ay kumislap, at ang mecha ni Tangwulan ay nagbago ng direksyon, na lahat ay nagbago sa maikling panahon. Ang squatting figure ng kalabang mecha ay biglang tumalbog, nakasandal pataas, iniiwasan ang pagbaril ni Tangwulan, at kasabay nito ay ang pag-ugoy ng mahabang kutsilyo sa kanyang kamay paatros, ang paglaslas muli kay Tangwulan sa hangin. Ang mahabang sibat na sinaksak ni Tangwulan ay itinaas, at muling nagbanggaan ang dalawang sandata. Boom! Sa pagkakataong ito, ito ay pantay na hinati. Ang dalawang mecha ay nahulog sa dalawang direksyon sa parehong oras, at hiwalay na lumapag, na gumawa ng dalawang booms. Nang muling humarap sa kalaban, naging mataimtim ang ekspresyon ng dalawang tsuper. Alam nilang lahat na may nakilala silang master. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Tangwulan ang isang sopistikadong kalaban na kumokontrol sa mecha. Ang pagmamanipula ng kalaban sa mahabang kutsilyo ay masasabing parang sariling katawan, at ang mahabang kutsilyo ay napakabilis. Malinaw na ito ay sanhi ng impluwensya ng kapangyarihan ng espiritu. Ngunit kung mas maraming kalaban, mas maaari niyang pukawin ang kanyang fighting spirit. Kaya naman hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng martial soul at bloodline, kundi ginamit lang ang soul power para tumaas ang amplitude. Gusto niyang maasa ang kanyang marksmanship, hindi sabik na talunin ang kanyang kalaban. Biglang humakbang pasulong, ang mecha spear ni Tangwulan ay tumusok ng malakas. Ang pagkakaiba sa dati ay sa pagkakataong ito, ang espiritu at espiritu ay agad na pinag-isa. Ang sibat ay tumusok, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay ibinuhos, at ang katawan at mecha ay tila nagsanib sa isa sa ganitong uri ng kontrol. Pagharap sa sibat ni Tangwulan na biglang naging mas mabilis, ang battle knife ng kalaban ay pumili ng isang rung. Ang pagkakaiba kay Tangwulan noon ay ang kanyang baitang ay bahagyang nakahilig sa talim. Sa isang putok na banggaan, ang putok ng sibat ay may sensinang namumulaklak, at ang baluti ng mobile phone ay umatras ng kalahating hakbang, ngunit ang mahabang kutsilyo ng kalaban ay napatalas din sa bar aisles ng baril. Ito ang paggamit ng haba ng armas. Ang mga mata ni Tangwulan ay kumislap, ang sibat ay binawi, at ang dulo ng sibat ay tumawid. Ay swing ang isang mahabang kutsilyo. Ang dalawang panig ay lumaban ng pabalik-balik sa loob ng malapit na distansya. Ang kabilang partido ay hindi na rin nagpakawala ng mga espiritong kakayahan muli, at ang dalawang mecha ay patuloy na lumilipad pataas at pababa sa mga armas na ginamit sa kanilang mga kamay. Ang mech ay nasa malapit na labanan, pagbubukas at pagsasara. Walang maraming mga application ng kasanayan, ngunit sa ilalim ng kanilang kontrol, ang mech warfare na ito ay nagiging kakaibang kapanapanabik. Mabilis na namuhunan si Tangwulan dito. Pagkatapos niyang ipasok ang kanyang soul power sa mecha, ang pakiramdam ng pagkakaisa ng body armor ay naging dahilan upang mabilis niyang isama ang ilan sa kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban sa labanan. Ang mecha na kinokontrol niya ay nagsimula ring maging mas at mas nababaluktot. Medyo malakas din ang combat effectiveness ng kalaban, sobrang ganda ng mecha control, isang malaking knife art na mahaba ang nagpoprotekta sa maikli, biglang pataas at pababa, kaliwat ka ng gear, hindi lang binibigyan ng pagkakataon si Tangwulan. Biglang hindi nagawang lumaban ng dalawang panig. Walang makakatulong sa isa't isa. Si Tangwulan ay lubos na nakatitiyak na ang kalaban sa kanyang harapan ay dapat na ang mecha division ng Blood God Legion, at ang kanyang cultivation level ay mas mataas sa 5th ring, kung hindi ito magiging napakahirap na harapin. Ngayon ang dalawang panig ay nakikipagkompetensya para sa mga kasanayan, at walang sinuman ang handang madaling gumamit ng mga kakayahan ng espiritu upang talunin ang kalaban, dahil para sa kanila, ito ay orihinal na pagsubok. Ang hindi alam ni Tangwulan ay sa rest area ng Legion, sa lugar ng Star Battle. Net, ang palayok ay sumabog na sa oras na ito. Sino ito? Ang galing ng suntukan. Kailan tayo magkakaroon ng ganyang suntukan master sa Western District? Ni hindi natin makuha ang pangatlong battalion commander. Nakakatuwang panuurin. Mayroong malaking screen sa lugar ng Star Battle. Net, na maaaring magpakilos ng anumang labanan sa 30 Star Battle cabin sa screen anumang oras para mapanood ng mga naghihintay na sundalo. Sa sandaling ito, ang lumabas sa screen ay ang labanan sa pagitan ni Tangwulan at ng kanyang malaking espadang kalaban. Ang dalawang panig ay lumaban ng higit pa at mas matapang, nagpalitan ng mga kutsilyo at baril, at ito ay walang kapantay na pinatay sa isang pagkakataon. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay bihira. Talagang ito ang pinakakapana-panabik na laro sa Western Conference mula noong simula ng Mecha War. Gatlang M. For more videos,
Please like, share and subscribe.